Alam mo, Sofia, sa loob ng 10 taon wala kang nagawa kundi ang maging pabigat. Ang tanging naitulong mo sa akin ay ang maging alipin ng sarili mong pangarap. Ngayon, kailangan kong mag-move on sa babaeng may ambisyon. Ang mga salitang iyon, hindi ko akalaing maririnig ko pa mula sa lalaking pinili kong pakasalan. 10 taon na ang nakararaan. Nakatayo ako sa harap niya, hawak ang gilid ng lamesa habang ang mga daliri ko'y unti-unting naninigas. Ang dibdib ko'y para may pumipiga isang kirot na hindi ko kayang ilarawan. Ayokong maniwala na ito na nga ang katapusan. Marco? Halos pabulong kong nasabi ngunit hindi ko na natuloy. Para akong may bara sa lalamunan, isang bukol na hindi ko kayang lunukin. Ang mga mata ko'y nagsisimula ng uminit pero pinilit kong pigilan ang mga luha. Hindi ko siya bibigyan ng kasiyahang makita akong umiiyak. Tiningnan ko ang lalaking nakatayo sa harapan ko. Si Marco Villanueva ang lalaking inalagaan ko noong siya'y nilalagnat at walang malapit sa kanya. Ang lalaking pinaglaanan ko ng lahat ng aking kabataan, ng lahat ng aking pangarap. 10 taon kong itinabi ang sarili kong mga ambisyon para lang masuportahan siya. Ang mga gabing walang tulog, ang mga sakripisyong hindi niya man lang napansin ang mga pangarap na ibinaon ko para sa kanya. At ngayon sinasabi niyang wala akong kwenta. Wala ka bang sasabihin? Tanong niya, ang boses ay puno ng pagkainis. Wala ka namang magagawa, Sofia. Tapos na tayo. Kailangan kong magpatuloy sa buhay ko. Bumalik sa akin ang alaala ng araw na iniwan ko ang pamilya ko. Nakatayo ako sa harap ng aking lolo, hawak ang maliit na maleta, habang ang aking puso'y puno ng pagmamahal para sa lalaking nakatayo ngayon sa harapan ko. Mahal ko siya, lolo, sabi ko nun. Pakakasalan ko siya kahit anong sabihin ninyo. Ang aking lolo, si General Rafael Reyes, ay lumuhod sa harapan ko noon. Sofia, anak, huwag mong itapon ang kinabukasan mo para sa isang lalaking hindi mo pa lubos na kilala, ang pakiusap niya. Nakikita ko sa mga mata niya ang ambisyon, hindi pagmamahal. Pero hindi ako nakinig. Mas pinili ko ang pag-ibig ko kay Marco. Iniwan ko ang apelido kong Reyes, iniwan ko ang mundo ng kapangyarihan at impluensya para lang maging asawa ng isang ordinaryong tenyente. Pinanindigan ko ang desisyon ko kahit na alam kong labag ito sa kagustuhan ng aking pamilya. At ngayon, 10 taon ang lumipas, nakatayo ako sa harap ng lalaking iyon habang sinasabi niyang wala akong silbi. Marco, 10 taon, nanginginig ang boses ko. 10 taon kong inalagaan ka, sinuportahan kita sa lahat. Noong walang-wala tayo, ako'y nagtrabaho para may maipantustos tayo sa mga pangangailangan mo sa akademya. Nung nagkasakit ka, ako'y nagpuyat para alagaan ka. Noong nais mong mag-apply sa mga posisyon, ako'y gumawa ng paraan para makilala ka ng mga taong makakatulong sa'yo. Hindi ba sapat ang lahat ng iyon? Napabuntong hininga si Marco, ang mga matay nanlalamig habang nakatingin sa akin. Sofia, huwag mong gawing drama ang lahat. Oo, tumulong ka sa akin noon, pero tingnan mo naman ang sarili mo. Wala kang pinagbago, wala kang pinag-aralan para umangat. Wala kang koneksyon, wala kang kayamanan. Paano mo ako matutulungan sa mundo ng mga taong may kapangyarihan? Hindi ako makapaniwala sa mga salitang lumalabas sa bibig niya. Ang lalaking ito na minsan kong minahal ng buong buo, ganito na pala siya kasama. Kaya iyan ang dahilan, halos pabulong kong tanong. Dahil hindi ako sapat para sa'yo, dahil kailangan mo ng babaeng may kayamanan at koneksyon. Ganyan ba talaga ang mundo, Sofia? Sagot niya, parang hindi niya nakikita ang sakit sa mga mata ko. Kailangan kong umangat. Kailangan kong makilala. Hindi pwedeng manatili ako sa dating antas. At si Isabel, ngumiti siya nang banggitin ang pangalan ng babaeng iyon. Si Isabel ay may kaya. Ang pamilya niya ay may pangalan. Makakatulong siya sa akin na maabot ang mga pangarap ko. Ang mga pangarap ko, naisip ko. Ano na lang ba ang mga pangarap ko? 10 taon kong inilaan ang sarili ko para sa kanya, para lang malaman na hindi pala ako sapat. Biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Agad niyang sinagot ito, at ang boses niya ay biglang naging malambing, isang tono na hindi ko pa narinig sa kanya sa loob ng 10 taon naming pagsasama. Oo, mahal, malapit na akong matapos dito. Sabi niya, ang mga matay may ningning habang kausap ang kanyang kalaguyo. Oo, nandito pa ako. Huwag kang mag-alala, mamimiss kita. Oo, mahal na mahal din kita. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata pero hindi ko pinayagang lumabas ang mga luha. Sa harap mismo ng aking mga mata,
Kinakausap niya ang kanyang kalaguyo na parang wala lang ako. Hindi man lang siya nahihiya. Hindi man lang siya naaawa sa akin. Marco, kailangan na nating umalis. Narinig kong sabi ng kanyang kasamahan mula sa labas ng pinto. Nasa loob ng 2 oras ang press conference para sa engagement announcement. Tumingin si Marco sa kanyang relo, pagkatapos ay lumingon sa akin na may pagkairita. Pirmahan mo na wala na tayong oras. Utos niya, itinulak ang isang ballpen sa harapan ko. Tiningnan ko ang ballpen na iyon. Ito ang ballpen na binili ko para sa kanya noong siya'y na-promote bilang captain. Pinag-ipunan ko ito ng ilang linggo, nagtitipid sa aking baon para lang mabili ko ang mamahaling ballpen na iyon para sa kanya. Para sa mga kontrata na pipirmahan mo para sa ating magandang kinabukasan, sabi ko noon habang ibinibigay ito sa kanya. At ngayon ginagamit niya ito para pirmahan ang ating diborsyo. Kinuha ko ang ballpen. Ang mga daliri ko'y nanginginig habang hinawakan ito. Tumingin ako sa kanya sa mga matang minsan kong minahal sa mga matang ngayon ay puno ng lamig at kawalang tingin. Marco, sabi ko, ang boses ko'y kalmado, kahit na ang puso ko'y nagdurugo. 10 taon kong itinapon ang sarili ko para sa'yo. Ngayon sisiguraduhin kong mababawi ko lahat ng nawala sa akin. Bago pa siya makasagot, nilagdaan ko na ang mga dokumento. Mabilis, walang pag-aalinlangan. Hindi ko na siya hinayaan pang makita ang kahinaan ko. Tumayo ako, itinuwid ang aking damit at humarap sa kanya ng huling pagkakataon. Salamat sa 10 taon, Marco. Sabi ko, ang mga labi bumubuo ng isang ngiting hindi niya pa nakikita sa akin. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung sino talaga ako. Lumingon ako at naglakad papalabas ng kwarto. Bawat hakbang ay mabigat, pero pinilit kong maging matatag. Nang marating ko ang pintuan, huminto ako at lumingon sa kanya ng isang beses pa. Marco, sabi ko, baka gusto mong malaman kung bakit hindi ko kailanman kinuwento sa'yo ang tungkol sa aking pamilya. Naguguluhan siyang tumingin sa akin. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ako ng mapait. Sana magustuhan mo ang bagong buhay mo kasama si Isabel. Sana hindi mo pagsisisihan ang desisyon mo. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Lumabas ako ng kwarto, lumakad sa koridor, at nang makalayo na ako sa kanyang paningin, saka ko lang pinayagan ang mga luha na bumagsak. Pero hindi ito mga luha ng kahinaan. Ito ay mga luha ng paglaya. Mga luha ng pagtatapos ng isang kabanata. Kumuha ako ng malalim na hininga, kinuha ang aking cellphone at tiningnan ang numero na hindi ko nagamit sa loob ng 10 taon. Ang numero ng aking lolo. Ang numero ng lalaking nagmakaawa sa akin na huwag akong umalis noon. Pinindot ko ang call button. Isang tawag, bulong ko sa sarili ko. Isang tawag na magbabago ng lahat. Lolo? Sabi ko nang sumagot ang kabilang linya, ang boses ko'y nanginginig, pero puno ng determinasyon. Ako po si Sofia, kailangan ko na po ang tulong ninyo. Sa kabilang linya narinig ko ang mahabang katahimikan. Pagkatapos ang pamilyar na boses na hindi ko narinig sa loob ng 10 taon. Sofia, anak ko, saan ka na ba? Saan ka ba nagpunta? Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, pero sa pagkakataong ito, hindi ko na pinigilan ang mga luha. Lolo, marami po akong kailangang sabihin sa inyo. Marami po akong kailangang ayusin. Pero kailangan ko po munang malaman, handa pa po ba kayong tanggapin ako? Anak, sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Hindi ka kailanman nawala sa akin. Ikaw ang aking apo, ikaw ang aking dugo. San ka man naroroon, nandito ako palagi para sa'yo. Nakangiti akong napaiyak. Salamat, Lolo, salamat. Habang naglalakad ako papalayo sa opisina ni Marco, naramdaman ko ang isang bagay na bumabangon mula sa aking dibdib. Hindi ito sakit. Hindi ito galit. Ito ay isang bagay na matagal ko nang nakalimutan lakas. 10 taon akong naging tahimik. 10 taon akong naging sunod-sunuran. 10 taon kong ititinago kung sino talaga ako. Pero tapos na yon. Ngayon ipapakita ko sa kanila kung sino si Sofia Reyes. Samantala sa loob ng opisina, nakatayo pa rin si Marco, nakatingin sa pintuan kung saan ako lumabas. Naguguluhan siya sa mga huling sinabi ko. Lolo, bulong niya, kinikilatis ang salitang iyon. Kailanman ay hindi niya nabanggit ang kanyang pamilya. Umiling siya, itinaboy ang alinlangan. Wala namang kwenta ang pamilya niya. Sabi niya sa sarili, pinilit na kumbinsihin ang sarili. Kung mayaman o kilala sila, hindi siya magiging ganito kadaling iwan. Pero sa likod ng kanyang isip, may isang munting boses na nagsasabing may mali siyang ginawa. Isang munting pagdududa na hindi niya maalis-alis.
Isang pagdududa na magiging simula ng kanyang pagbagsak. Nandito ako ngayon sa harap ng malaking gate ng hasyenda ng Pamilya Reyes. 10 taon, 10 mahabang taon, mula nang huling tumuntong ang mga paa ko sa lugar na ito. Ang mga ilaw sa malalaking poste ay nagliliwanag, ang mga puno ng acacia ay mas matataas na ngayon at ang bahay na dating tahanan ko ay tila mas luma na rin. Pero ang bigat ng dibdib ko ay hindi dahil sa bahay na ito. Ito ay dahil sa mga salitang paulit-ulit kong naririnig sa isip ko. Ang boses ni Marco, habang sinasabi niya iyon sa kanyang kaibigan sa telepono, akala yata ay hindi ko siya maririnig. Wala namang kwenta ang pamilya niya. Ngumiti ako ng mapait sa dilim. Kung alam mo lang, Marco, kung alam mo lang na ang walang kwentang pamilya na iyon ay ang angkan na kaya kang gawing general. O kaya namang gawing wala sa isang kisap mata. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa malaking pintuan. Ang bawat hakbang ay tila nagbabalik ng mga alaala. Noong bata ako, takbuhan ko itong malawak na bakuran. Ngayon dahan-dahan akong naglalakad na para bang hinihigop ng lupa ang bawat pagod na dala ko. Bago pa man ako makarating sa pintuan, bumukas ito at nariyan siya. Ang aking lolo, mas matanda na siya. Mas marami ng kulay abo ang buhok. May mga kunot na sa kanyang mukha. Pero ang mga mata niya, ang mga matang iyon na laging matalim at mapagmasid, ay nanatiling buo. Nakatitig sa akin na para bang sinisip-sip ang bawat detalye ng mukha kong hindi niya nakita sa loob ng 10 taon. Hindi siya nagsalita, hindi rin ako. Tumayo lang kami roon magkaharap, ang lamig ng hanging gabi ang tanging saksi. At pagkatapos ay idinilat niya ang kanyang mga braso. Wala na akong naramdaman pang iba. Ang lahat ng pigil na emosyon na dala ko sa loob ng 10 taon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagod, ang lahat ng pangungulila ay biglang sumabog. Lolon, sigaw ko, ang boses ay basag at puno ng hikbi. Tumakbo ako papunta sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Ang bango ng kanyang lumang jacket, ang init ng kanyang mga bisig, ang tibok ng kanyang puso, lahat ay pamilyar, lahat ay tahanan. Shh! Anak, bulong niya, ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa aking likod. Nandito na ako, Sofia, hindi na kita iiwan. Niyakap ko siya ng mas mahigpit, ang mga luha ko ay bumabasa sa kanyang damit. Pasensya na po, Lolo, pasensya na po sa lahat ng mga taon na hindi ako nagparamdam. Pasensya na po sa lahat ng sakit na idinulot ko sa inyo. Tss, huwag kang mag-sorry. Sabi niya, ang boses ay seryoso pero malambot. Ikaw ang apo ko, wala kang kasalanan. Ang tanging may kasalanan dito ay ang lalaking iyon. Naramdaman ko ang pagtigas ng kanyang katawan nang sabihin niya ang huling salita. Alam niya ang lahat. Halika na sa loob, sabi niya, hinawakan ng kamay ko. Marami tayong kailangang pag-usapan. Ang loob ng bahay ay hindi gaanong nagbago. Ang malaking kristal na chandelier, ang mahabang hagdanan na gawa sa kahoy, ang mga lumang painting ng mga ninuno namin sa dingding. Ngunit may isang bagay na nagbago, ang hangin. Dati ang bahay na ito ay puno ng tawanan. Ngayon tila mas tahimik, mas malamig, mas malungkot. Dinala ako ni Lolo sa kanyang opisina, isang silid na puno ng mga libro, mga dokumento at mga mapa, ang kanyang sanctuary. Ang lugar kung saan ginawa ang lahat ng mahahalagang desisyon ng pamilya. Umupo siya sa kanyang malaking leather chair at hiningahan akong maupo sa harap niya. Sa loob ng ilang sandali, tahimik lang kaming nagkatinginan. Pagkatapos bumuntong hininga siya. Alam ko ang lahat, Sofia. Sabi niya, ang boses ay kalmado pero may bahid ng galit. Alam ko ang tungkol kay Marco. Alam ko ang tungkol kay Isabel. Alam ko ang tungkol sa kanilang kasal na nakatakda sa loob ng 3 buwan. Nanlaki ang mga mata ko. Paano ninyo nalaman? Ngumiti siya ng bahagya. Anak, kahit na 10 taon kang lumayo sa amin, hindi kita kailanman tinalikuran. Mula sa araw na umalis ka, sinundan ko ang bawat hakbang mo. Hindi para makialam, kundi para siguraduhing ligtas ka. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Lolo, alam kong nahirapan ka sa mga nakaraang taon. Alam kong inilagay mo ang lahat ng iyong pangarap para sa lalaking iyon. Alam kong ginastos mo ang lahat ng iyong kinita para sa kanyang pag-angat. Huminto siya, ang kanyang panga ay nanigas, at alam ko kung paano kanya pinagpalit sa babaeng iyon. Lolo, hindi ko alam na alam ninyo ang lahat. Dahil hindi mo ako tinawagan, sabi niya, ang boses ay may bahid ng sakit. 10 taon kang naglaho, Sofia. 10 taon akong naghintay na marinig ang boses mo. 10 taon akong nagdasal na sana ay maging masaya ka sa pinili mong buhay. Pasensya na po.
Bulong ko ang luha ay muling bumabagsak. Pasensya na po sa pagiging makasarili ko. Pasensya na po sa pagtalikod ko sa inyo. Hindi mo ako tinalikuran, anak. Nagdesisyon ka lang na mamuhay ng ibang paraan at nirerespeto ko iyon. Tumayo siya at lumapit sa isang malaking cabinet. Binuksan niya ito at kumuha ng isang makapal na folder. Pero ngayon, kailangan mo nang bumalik. Kailangan mo nang malaman kung sino ka talaga. Inilapag niya ang folder sa harap ko. Nakita ko ang tatak sa itaas, Mont Everde Group of Companies. Ang puso ko ay biglang tumibok ng mabilis. Ano ito, Lolo? Buksan mo, utos niya ang boses ay kalmado. Dahan-dahan kong binuksan ang folder. Ang mga dokumento sa loob ay naglalaman ng mga financial statement, mga listahan ng mga subsidiary companies, mga talaan ng mga utang at mga analysis ng cash flow. Ang lahat ay detalyado, ang lahat ay malinaw. Ang Monteverde Group, sabi ni Lolo, ay hindi kasing solid ang inaakala ng lahat. Oo, malaki sila. Oo, mayaman sila. Pero sa likod ng kanilang tagumpay, may mga nakatagong kahinaan. Mga utang na hindi nila inilalabas sa publiko. Mga subsidiary na walang tunay na kita. Mga transaction na hindi kayang ipagtanggol sa ilalim ng batas. Tiningnan ko siya, hindi makapaniwala. Paano ninyo nakuha ang lahat ng ito? Ngumiti siya ng nakakatakot. Anak, ang pamilya Reyes ay hindi lamang tungkol sa militar. May mga taong tapat sa atin sa iba't ibang sektor. At sa loob ng 10 taon, habang inaalagaan mo ang lalaking iyon, inaalagaan ko naman ang ating mga relasyon. Inihanda ko ang lahat ng ito para sa araw na ito. Para sa araw na ito, ulit ko ang boses ay pabulong. Para sa araw na handa ka ng lumaban. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay tumitig sa akin ng diretso. Hindi mo kailangang maghiganti, Sofia. Hindi mo kailangang gumawa ng mga bagay na ikakasama mo. Kailangan mo lang maging matalino at alam kong kaya mo iyon. Tiningnan ko ang mga dokumento sa harap ko. Ang mga numero, ang mga chart, ang mga analysis, lahat ay nagsasalita sa akin. Hindi bilang isang babaeng nasaktan, kundi bilang isang professional. Isang financial expert na may kakayahang makita ang mga pattern na hindi nakikita ng iba. At sa sandaling iyon, may nagbago sa akin. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa harap ng kanyang lolo. Hindi na ako ang babaeng naghihintay ng pagmamahal ng isang lalaking hindi karapat-dapat. Ako ay si Sofia Reyes at alam ko kung paano manalo. Tiningnan ko ang aking lolo. Ang aking mga mata ay puno ng bagong liwanag. Lolo, kailangan ko ng access sa lahat ng resources ng pamilya. At kailangan ko ng isang pangalan na hindi nila kilala. Ngumiti siya. Ang ngiting iyon na alam kong may kasamang plano. Binuksan niya ang drawer ng kanyang mesa at kumuha ng isang maliit na kahon. Inilapag niya ito sa harap ko at binuksan. Sa loob ay isang ID card, isang driver's license, mga credit card. Lahat ay nakapangalan sa isang pangalan na hindi ko pa naririnig. Isabella Fernandez. Nabasa ko ang aking boses ay tila naghahanap ng kahulugan sa mga titik na iyon. Inihanda ko na ito para sa'yo 10 taon na ang nakalipas. Sabi ni Lolo, ang kanyang boses ay tahimik. Akala ko hindi mo na kakailanganin. Akala ko hindi mo na kailangang bumalik sa mundong ito. Pero tila mali ang aking inaasam. Kinuha ko ang ID card at tiningnan ito ng mabuti. Ang mukha sa larawan ay akin ngunit ang pangalan ay iba. Isang bagong pagkakakilanlan. Isang bagong simula. Isabella Fernandez. Ulit ko, ang mga salita ay tila nagbibigay sa akin ng bagong lakas. Isang negosyante mula sa ibang bansa na may interes sa pamumuhunan sa Pilipinas. Tama, sabi ni Lolo, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Isang babaeng may sapat na kapital upang makipagsosyo sa Monteverde Group. Isang babaeng may sapat na talino upang makita ang mga kahinaan nila. Isang babaeng may sapat na pasensya upang hintayin ang tamang sandali. Tiningnan ko siya, ang aking puso ay puno ng pasasalamat. Lolo, paano ninyo nalaman na kailangan ko ito? Paano ninyo nalaman na darating ako sa araw na ito? Hindi ko alam matapat niyang sagot. Pero nanalig ako na hindi mo malilimutan kung sino ka. Nanalig ako na sa kabila ng lahat ng sakit na dinanas mo, may natitira pang lakas sa iyo upang bumangon. At hindi ako nagkamali. Pinisil ko ang ID card sa aking kamay, ang malamig na plastic ay tila nagbibigay sa akin ng katiyakan. Maraming salamat, Lolo. Hindi ko alam kung paano ko kayo masusuklian. Hindi mo kailangang suklian ako. Sabi niya, ang kanyang kamay
ay humaplos sa aking pisngi. Ang kailangan mo lang gawin ay manalo, ipakita sa kanila na hindi kanila kayang tapakan. Ipakita sa lahat na ang pangalang Sofia Reyes ay hindi basta-basta binabalewala. Tumango ako, ang aking determinasyon ay lumalaki sa bawat segundo. Gagawin ko po, Lolo, ipangako ko po sa inyo. Tumingin ako sa folder ng Monteverde Group. Pagkatapos ay sa ID card na may pangalang Isabella Fernandez. Dalawang bagay na magiging susi sa aking tagumpay. Dalawang sandata na gagamitin ko upang mabawi ang lahat ng nawala sa akin. At sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako nag-iisa. Hindi na ako ang babaeng naghihintay sa tabi ng pinto. Ako na ang babaeng nagbukas ng sariling pinto. Lolo, sabi ko, ang aking boses ay puno ng bagong lakas. Magsimula na tayo. Ang dati niyang asawa ay isang babae na walang pinag-aralan, walang ambisyon. Hindi siya bagay sa mundo ni Marco. Narinig ko ang mga salitang iyon habang nakatitig ako sa malaking screen sa harap ko. Ang boses ni Isabel Monteverde ay matamis, ngunit ang mga salita ay puno ng lason. Nakaupo ako sa aking bagong opisina, isang penthouse sa Makati na ibinigay sa akin ni Lolo, at pinapanood ko ang live coverage ng press conference ng kanilang engagement. Hindi ako kumibo, hindi ako kumilos. Ang aking mga mata ay nanatili sa screen, pinagmamasdan ang bawat galaw ni Marco. Habang nakatayo siya sa tabi ni Isabel, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang baywang. Nakangiti siya. Ang nangiting iyon na minsan kong inakala na para sa akin lamang. Sa tingin mo ba ay tama ang kanyang sinabi? Napalingon ako sa aking katabi. Si Attorney Carla de Maculangan, ang aking matalik na kaibigan at abogado, ay nakaupo sa sofa sa kabilang dulo ng silid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon din sa screen. Wala akong pakialam sa kanyang sinabi. Sagot ko, ang aking boses ay kalmado. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin ko sa mga sinabi niya. Bumaling ako sa aking laptop at binuksan ang folder na ibinigay sa akin ni Lolo. Ang mga dokumento ng Monteverde Group, ang mga numero, ang mga chart, ang mga financial statement, lahat ay nagsasalita sa akin sa isang wika na alam kong lubos. Carla, tingnan mo ito. Sabi ko, kinakawayan siya palapit. May nakikita akong pattern. Lumapit siya at tumabi sa akin, ang kanyang mga mata ay nag-scan sa screen. Ano iyon? Ang Gateki Monteverde Group ay may mga shell companies, mga kumpanyang walang ibang layunin kundi ang magtago ng pera. Tingnan mo ang mga ito. Itinuro ko ang isang serye ng mga pangalan sa spreadsheet. Lahat sila ay nakarehistro sa parehong address, pareho ang mga incorporator, pareho ang mga signatory. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, wow. Sabin ko, ang aking mga daliri ay mabilis na nagtatype sa keyboard, ay meron silang mga nakatagong utang. Malalaking utang na hindi nila idineklara sa kanilang financial statements. Pinagmasdan ko ang screen, ang aking isip ay gumagawa ng mga connection na tila isang malaking puzzle na unti-unting nabubuo. Kung ang lahat ng mga utang na ito ay tatawagin ng sabay-sabay, kung ang lahat ng mga bangko ay hihingi ng bayad sa parehong oras, ang Monteverde Group ay babagsak. Babagsak ulit ni Carla, ang kanyang kilay ay nagtaas. Babagsak, kumpirmasyon ko. Hindi nila kayang bayaran ang lahat ng ito. Ang kanilang cash flow ay hindi sapat. Ang kanilang mga assets ay hindi likido. Isa lamang malaking bahay ng mga baraha na naghihintay na matumba. Tumayo ako at lumakad papunta sa malaking bintana ng penthouse. Sa ibaba, ang mga ilaw ng Makati ay kumikislap na parang mga bituin na nahulog sa lupa. Ang mundo ng kayamanan at kapangyarihan, ang mundo na pinili ni Marco. Alam mo ba kung ano ang pinaka-nakakatawa, Carla? Sabi ko, ang aking boses ay tahimik. Akala nila na wala akong alam. Akala nila na ako ay isang babae na walang pinag-aralan, walang ambisyon. Akala nila na ang tanging mundo na alam ko ay ang mundo ng pagluluto at paglilinis ng bahay. Bumaling ako sa kanya, ang aking mga mata ay kumikinang. Pero ako ang babaeng nakapagtapos ng cum laude sa financial management. Ako ang babaeng nagtrabaho sa pinakamalaking investment bank sa Singapore. Bago ko nakilala si Marco, ako ang babaeng pumili na itago ang lahat ng iyon upang maging isang mabuting asawa. At ngayon, tanong ni Carla, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Bayan ko. Sabi ko, ang aking mga ngiti ay malamig, ipapakita ko sa kanila kung sino talaga ako. Bumalik ako sa aking laptop at binuksan ang isang bagong dokumento. Sinimulan kong itype ang aking plano, ang mga hakbang, ang mga timeline, ang mga target.
Ang bawat detalye ay maingat na inilatag. Kailangan ko ng isang paraan upang makalapit sa kanila. Sabi ko ang aking boses ay nagsasalita ng malakas habang nag-iisip. Isang paraan na hindi nila kahina-hinalaan. Isang paraan na magmumukhang isang oportunidad. Gamitin ang pagkakakilanlan na ibinigay sa iyo ni General Reyes, suhestyon ni Carla. Si Isabella Fernandez, isang negosyante mula sa ibang bansa na may interes sa pamumuhunan. Ama't tumango ako ang aking mga daliri ay huminto sa pag-type. Isang babaeng may sapat na kapital upang makipagsosyo sa Monteverde Group. Isang babaeng may sapat na talino upang makita ang mga kahinaan nila. Isang babaeng may sapat na pasensya upang hintayin ang tamang sandali. Ang aking telepono ay nag-vibrate sa mesa. Tiningnan ko ang screen, isang hindi kilalang numero. Sandali akong nag-atubili ngunit sinagot ko ito. Hello, Miss Fernandez. Ang boses sa kabilang linya ay formal professional. Ito po si Mr. Ramirez mula sa Monteverde Group. Narinig po namin ang tungkol sa inyong interes sa pamumuhunan sa Pilipinas. Nais po naming mag-imbita sa inyo sa isang business meeting sa aming opisina. Napangiti ako. Ang plano ay nagsisimula ng gumalaw. Sige po, sagot ko, ang aking boses ay kalmado. Ika'y magiging handa akong makipagkita. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tumingin ako kay Carla. Mabilis silang kumilos. Mabilis kaysa sa inaasahan natin, sang-ayon niya. Ngunit kailangan mong mag-ingat. Si Isabel ay hindi hangal. At si Marco ay may sariling mga motibo. Ilaw ko, sabi ko, ang aking mga mata ay bumabalik sa screen. Ngunit ang kanilang kahinaan ay ang kanilang kasakiman. At ang kasakiman ay madaling gamitin laban sa kanila. Ang aking telepono ay nag-vibrate muli. Sa pagkakataong ito ay isang text message mula kay Dante Alvarez. Miss Reyes, kailangan kong makausap kayo. May importante akong impormasyon tungkol kay Isabel Monteverde. Hindi ito maaaring pag-usapan sa telepono. Tiningnan ko ang mensahe, ang aking puso ay bahagyang bumilis. Dante, ang lalaking laging nariyan sa likod ng mga anino, nagbabantay, nagpoprotekta. Ang lalaking hindi ko lubos na maintindihan ang nararamdaman. Ikaw ba yan? Tanong ni Carla, napansin ang pagbabago sa aking ekspresyon. Si Dante, sagot ko, ang aking boses ay neutral. May impormasyon siya tungkol kay Isabel. Ngumiti si Carla, ang kanyang mga mata ay may kahulugan. Si Dante, wala iyon, mabilis kong sabi. Trabaho lamang. Siyempre, sabi ni Carla, ang kanyang ngiti ay lumawak. Trabaho lamang. Tumawag ako kay Dante at inayos naming magkita sa isang tahimik na cafe sa BGC. Pagdating ko, nakaupo na siya sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pinto habang naghihintay. Miss Reyes, tumayo siya nang lumapit ako. Dante, tumango ako, umupo sa harap niya. Ano ang impormasyon na kailangan mong ibahagi? Umupo siya at sumandal, ang kanyang mga mata ay seryoso. Si Isabel Monteverde ay nag-hire ng isang private investigator. Nag-iimbestiga siya tungkol sa iyong nakaraan. Naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa aking gulugod. Ano ang alam niya? Hindi pa gaanong maramit sagutan, sagot ni Dante. Ngunit alam niya na may isang bagay na hindi tama tungkol sa iyong pagkakakilanlan. Hindi niya matanggap na ang isang babae na walang pinag-aralan, walang ambisyon ay maaaring maging ganap na tahimik pagkatapos ng diborsyo. Kaya siya ay nag-iimbestiga. Bulong ko, ang aking isip ay mabilis na gumagawa ng mga calculation. Kailangan mong mag-ingat, sabi ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Si Isabel ay may mga koneksyon, may pera siya, may kapangyarihan siya. Kung matuklasan niya ang iyong tunay na pagkakakilanlan bago handa ang iyong plano, hindi niya matutuklasan, matigas kong sabi. Ang aking lolo ay naghanda ng lahat ng ito sa loob ng 10 taon. Ang pagkakakilanlan ni Isabella Fernandez ay solid, walang butas. Pero, walang pero, Dante. Putol ko, ang aking boses ay matatag. Alam ko ang ginagawa ko at hindi ko hahayaan na sirain ni Isabel Monteverde ang aking plano. Tiningnan niya ako ng matagal, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang bagay sa aking mukha. Sofia, Miss Reyes, alam kong hindi mo kailangan ng protection. Ngunit nais kong malaman mo na nandito ako. Kung kailangan mo ng anumang oras, nandito ako. Ang kanyang mga salita ay tila may ibang kahulugan. Isang kahulugan na hindi ko kayang harapin sa ngayon. Hindi sa panahong ito. Salamat, Dante. Sabi ko, ang aking boses ay malambot. Pinahahalagahan ko iyon, ngunit kailangan kong gawin ito ng mag-isa.
Tumango siya, ang kanyang mga mata ay nananatili sa akin. Naiintindihan ko, ngunit tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. May isang sandali ng katahimikan sa pagitan namin. Isang sandali na tila mas mahaba kaysa sa nararapat. Ngunit pareho naming alam na may mga bagay na hindi dapat sabihin. Tumayo ako at naghanda ng umalis. Kailangan kong bumalik sa opisina. May mga bagay pa akong kailangang ihanda para sa meeting sa Monteverde Group. Mag-ingat ka, sabi ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng hindi masabing mga salita. Gagawin ko, Sepeta. Ngumiti ako, ang aking ngiti ay hindi umabot sa aking mga mata. Salamat sa impormasyon. Bumalik ako sa penthouse at binuksan ang aking laptop. Ang mga dokumento ng Monteverde Group ay nakabukas pa rin sa screen. Ang mga numero, ang mga chart, ang mga analysis, lahat ay nagsasalita sa akin. Sinimulan kong itype ang aking plano, ang mga hakbang, ang mga timeline, ang mga target. Ang bawat detalye ay maingat na inilatag. Una, kailangan kong makapasok sa kanilang mundo. Bilang Isabella Fernandez, isang negosyante na may interes sa pamumuhunan sa Pilipinas. Isang babaeng may sapat na kapital upang makipagsosyo sa Monteverde Group. Pangalawa, kailangan kong makuha ang kanilang tiwala. Kailangan kong ipakita sa kanila na ako ay isang oportunidad, isang paraan upang madagdagan ang kanilang kayamanan, upang palawakin ang kanilang imperyo. Pangatlo, kailangan kong ilagay ang pain. Isang investment opportunity na masyadong maganda upang tanggihan. Isang deal na magmumukhang isang malaking tagumpay, ngunit sa katotohanan ay isang bitag. At pang-apat, ang huling hakbang, ang pagbagsak. Tiningnan ko ang screen, ang aking mga mata ay nag-scan sa bawat detalye. Ang plano ay kumpleto. Ang lahat ng mga piraso ay nasa lugar. Ngumiti ako, ang aking ngiti ay malamig at determinado. Gusto kong malaman ni Marco kung ano ang pakiramdam na mawala ang lahat sa isang araw, bulong ko sa sarili. Ang akay ng telepono ay nag-vibrate. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito at ang aking puso ay tumigil. Alam ko kung sino ka, Sofia, at hindi ka ligtas. Nanlamig ang aking mga kamay. Ang aking mga mata ay nanatiling nakatitig sa screen. Binabasa ang mga salita ng paulit-ulit. Sino ang nagpadala nito? Sino ang nakakaalam ng aking tunay na pagkakakilanlan? Tiningnan ko ang numero, walang pangalan, walang palatandaan kung sino ang nagpadala. Sinubukan kong tawagan ito, ngunit ang tawag ay hindi sumasagot. Bumalik ang aking mga mata sa screen ng laptop. Ang plano ay nakabukas pa rin. Ang lahat ng mga hakbang ay maingat na inilatag. Ngunit nakikot pa isang bagong element sa laro. May nakakaalam kung sino ako. At hindi ako ligtas. Alam ko kung sino ka, Sofia, at hindi ka ligtas. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan habang nakatitig ako sa screen ng aking telepono. Ang mga letra ay tila nagsasayaw sa harap ng aking mga mata. Bawat isa ay parang kutsilyong bumabalot sa aking dibdib. 10 taon kong itinago ang aking pagkatao. 10 taon kong binuo ang pader sa pagitan ng Sofia Reyes at ng babaeng nakilala bilang Isabella Fernandez. 10 taon kong inisip na ligtas na ako. Ngunit ngayon may nakakaalam. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko ang telepono. Hindi ako makahinga ng malalim. Ang bawat paghinga ay tila may mabigat na pumipiga sa aking baga. Hindi ito takot, hindi ko kayang kilalanin ang damdaming iyon. Ito ay pagkilala. Ang pagkilala na ang laro ay nagsimula ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Tinawagan ko si Dante, ang aking mga daliri ay mabilis na nag-dial ng numero. 1 ring, 2 ring, 3 ring. Sophie, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Anong nangyari? Kailangan kong malaman kung sino ang nagpadala ng mensaheng ito. Sabi ko, ang aking boses ay pilit na kalmado. Ngayon, kailangan ko ito ngayon. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig ko ang pag-type ng keyboard. Ipadala mo sa akin ang numero. Sinunod ko siya. Ang mga segundo ay tila mga oras habang naghihintay ako. Ang aking mga mata ay hindi maalis sa screen ng telepono sa mga salitang iyon na tila nakatatak na sa aking memorya. Sofia, sabi ni Dante, ang kanyang boses ay nagbago. Ang numero ay nakarehistro sa isang detective agency sa Manila. Isang pribadong investigador na nagngangalang Ramon Castillo. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Sino ang kanyang kliyente? May paghinto. Hindi ko pa matukoy. Ngunit ang kanyang mga kamakailang transaction ay nagmumula sa isang account na pag-ari ng Monteverde Group.
Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Isabel, hindi si Marco, hindi ang mga kaaway sa negosyo. Si Isabel Monteverde ang babaeng nagnakaw ng aking asawa, ang babaeng nagparangal sa akin. Sa harap ng buong mundo, siya ang nag-utos na imbestigahan ako. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Alaw ko, mahinahon kong sabi, ang aking isipan ay mabilis na gumagawa ng mga kalkulasyon. Ibig sabihin, si Isabel ay may alam o malapit ng malaman. Kailangan mong umalis. Kailangan mong itigil ang plano. Hindi, putol ko, ang aking boses ay matigas. Hindi ko ititigil ang plano. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Pero Sofia, kung si Isabel ang nag-utos ng investigasyon, ibig sabihin may hinahanap siya. Hindi pa niya alam ang lahat. Kung alam niya, hindi na niya kailangan ng investigador. Tumigil ako, ang aking isipan ay nag-scan sa bawat posibilidad. Ang tanong ay ano ang alam na niya at ano ang gagawin niya dito. 2 araw ang lumipas bago ko nakuha ang sagot. Nasa penthouse ako nag-aaral ng mga dokumento ng Monteverde Group nang tumunog ang aking telepono. Si Dante. Nakakuha ako ng kopya ng ulat ng investigador. Sabi niya, ang kanyang boses ay mababa. Sofia, alam niya. Ang aking mga kamay ay tumigil sa paggalaw. Ano ang alam niya? Alam niya na ikaw si Sofia Reyes. Alam niya ang tungkol sa iyong lolo. Alam niya ang tungkol sa pamilya Reyes. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Ngunit hindi ako nagpatalo sa takot. Hindi ako pwedeng matakot. Hindi ngayon. May alam pa ba siya tungkol sa plano? Hindi, ang ulat ay tungkol lamang sa iyong pagkakakilanlan. Hindi tungkol sa iyong mga ginagawa bilang Isabela Fernandez. Huminga ako ng malalim. Kung gayon, may pagkakataon pa ako. Sofia, naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Si Isabel ay may hawak na impormasyon na maaaring sirain ang lahat. Kung sabihin niya kay Marco, hindi niya sasabihin. Putol ko, ang aking isipan ay mabilis na gumagawa ng mga calculation. Kung anong option po ang tungkol sa pamilya Reyes, alam niya rin na ang pagkakataong ito ay maaaring maging isang sandata. Hindi niya ito itatapon ng basta-basta. Paano mo nalaman? Ganyan ang mga taong tulad ni Isabel. Hindi sila nagtatapon ng mga baraha. Iniipon nila ang mga ito hanggang sa tamang panahon. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig ko si Dante na bumuntong hininga. Ikaw ay napaka-kalmado para sa isang taong nasa panganib. Hindi ako kalmado, totoo kong sabi. Kinakabahan ako, ngunit hindi ko kayang ipakita iyon. Hindi sa kanya, hindi sa kanila. Tiningnan ko ang mga dokumento sa aking harapan. Ang plano ay nakalatag pa rin. Ang mga hakbang, ang mga timeline, ang mga target, lahat ay maingat na inilatag. Kailangan kong bilisan ang lahat. Sabi ko, ang aking boses ay determinado. Kailangan kong ilipat ang mga piraso ng mas mabilis kaysa sa inaasahan nila. 3 araw pagkatapos ng pagtuklas na yon, natagpuan ko ang aking sarili sa harap ng salamin, sa aking penthouse, nakatingin sa isang babaeng hindi ko na nakikilala. Si Isabela Fernandez. Ang aking buhok ay nakalugay, ang mga alon nito ay nahuhulog sa aking mga balikat. Ang aking makeup ay perpekto, hindi masyadong marami, hindi masyadong kaunti. Ang aking damit ay isang eleganteng itim na gown na nagbibigay diin sa bawat kurba ng aking katawan. Ang aking mga alahas ay mamahalin, tunay na diamante, hindi imitasyon. Ngunit ang pinakamahalaga, ang aking mga mata. Ang mga mata na iyon ay hindi na kay Sofia Reyes. Ang mga ito ay kay Isabela Fernandez, isang babaeng may tiwala sa sarili, isang babaeng may kapangyarihan, isang babaeng hindi natatakot sa sinuman. "Hand ka na ba?" tanong ng aking driver sa pamamagitan ng intercom. "Oh," sagot ko, ang aking boses ay kalmado. "Pumunta na tayo." Ang sasakyan ay dumating sa harap ng isang eksklusibong club sa Makati, isang lugar kung saan nagtitipon ang mga piling tao ng lipunan. Ang mga ilaw ay malambot, ang musika ay mahina, ang mga tao ay nakangiti, ngunit ang kanilang mga mata ay nagmamatiyag. Ito ang mundo ni Marco ngayon. Ang mundo na kanyang pinili kaysa sa akin. At ngayon papasok ako sa mundong iyon bilang isang estranghero. Nakita ko siya bago niya ako nakita. Si Marco Villanueva, ang lalaking minsan kong minahal, ang lalaking sumira sa akin, nakatayo sa isang sulok ng club, nakikipag-usap sa isang grupo ng mga negosyante. Ang kanyang uniforme ay pinalitan ng isang mamahaling suit. Ang kanyang ngiti ay mas maliwanag kaysa sa dati. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Ngunit hindi ko ito pinansin. Hindi ako pwedeng magpatalo sa damdamin. Hindi ngayon. "Mr. Villanueva."
Sabi ng aking kasamahan, isang retiradong koronel na kaibigan ng aking lolo, nais kong ipakilala sa iyo ang isang mahalagang negosyante, si Isabella Fernandez. Tumingin si Marco sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa aking muka, sa aking katawan, sa aking presensya. May isang sandali ng pag-aalinlangan, isang sandali kung saan tila may familiar sa akin. Ngunit mabilis itong nawala. Ikaw si Isabella Fernandez. Ngumiti siya, ang kanyang kamay ay iniabot. Narinig ko ang tungkol sa iyong mga negosyo sa Singapore, kahanga-hanga. Maraming salamat, Mr. Villanueva. Sagot ko, ang aking boses ay malambot ngunit puno ng tiwala. Ngunit ang mga negosyong iyon ay maliit lamang kumpara sa mga oportunidad na nakikita ko dito sa Pilipinas. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng interes. Anong mga oportunidad? Ngumiti ako, isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. May isang proyekto akong pinag-aaralan. Isang investment opportunity na masyadong maganda upang palampasin. Ngunit kailangan ko ng tamang kasosyo. At sa tingin mo, ako ang tamang kasosyo? Sinabi sa akin ng aming mutual na kaibigan na ikaw ay isang tao na may malaking ambisyon. At ang mga taong may ambisyon ay nauunawaan ang halaga ng mga pagkakataon. Ang kanyang ngiti ay lumawak. Ipagpatuloy mo. Ni isang proyekto sa Singapore, isang luxury condominium development. Ang mga kerawa ay may iring umabot ng 5 beses sa original na puhunan sa loob ng 2 taon. Ngunit kailangan ko ng isang kasosyo na may sapat na kapital at connection upang mapabilis ang proseso. Paul at Marco ay nagliwanag. 5 beses. Ngunit kailangan kong maging maingat. Hindi lahat ay karapat-dapat na maging bahagi ng proyektong ito. Alam kong marami akong maipapakita. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Mayroon akong mga connection sa gobyerno at sa militar. Maaari akong magbukas ng mga pinto para sa iyo. Ngumiti ako. Iyan ang eksaktong hinahanap ko. Ngunit bago ko pa matapos ang aking pangungusap, nakita ko ang isang pamilyar na figura na pumasok sa club. Isabel, ang kanyang damit ay isang matingkad na pula. Isang kulay na sumisigaw ng kapangyarihan at pagmamay-ari. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa karamihan naghahanap ng isang tao, si Marco. Nang makita niya ito, ang kanyang ngiti ay lumawak. Ngunit nang makita niya ako nakatayo sa tabi ni Marco, ang aking kamay ay nasa kanyang braso, ang kanyang ngiti ay nagyelo. Lumapit siya, ang kanyang mga hakbang ay puno ng kumpiyansa. Marco mahal, sabi niya, ang kanyang boses ay matamis, ngunit may nakatagong presyon. Sino ang babaeng ito? Isabella Fernandez. Sagot ni Marco, ang kanyang boses ay tila nagbago, mas maingat, mas mahina. Isang negosyante mula sa Singapore. Nag-uusap kami tungkol sa isang investment opportunity. Tumingin si Isabel sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa aking mukha, sa aking katawan, sa aking presensya. May isang bagay sa kanyang titig na nagpapadama sa akin na hubad. May kakaiba sa babaeng yan, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig. Ayoko sa kanya. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Ngunit hindi ko ipinakita ang anumang reaksyon. Sa halip, ngumiti ako, isang ngiti na puno ng kumpiyansa. Ganyan talaga ang mga unang impression, Miss Monteverde. Mahinahon kong sabi. Hindi lahat ay nakakakuha ng tamang unang tingin. Ang buong ng kanyang kaminong mga mata ay nagliyab. Kilala mo ako? Siyempre, ang babaeng ikakasal sa isang lieutenant colonel ng Philippine Army, ang tagapagmana ng Monteverde Group. Sino ang hindi makakaalam sa'yo? Ang aking mga salita ay tila isang hamon. At naramdaman ko ito, ang tensyon sa pagitan namin, isang tensyon na hindi maipaliwanag, ngunit nararamdaman ng lahat ng nakapaligid. Marco, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay matigas, kailangan kitang kausapin. Ngayon, tumingin si Marco sa akin, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng pahintulot. Ngumiti ako, ang aking ngiti ay hindi umabot sa aking mga mata. Huwag kang mag-alala, Mr. Villanueva. Maaari nating ipagpatuloy ang ating usapan sa ibang araw? Oo, mabilis na sabi ni Marco. Sigurado ako na marami pa tayong pag-uusapan. At umalis siya kasama si Isabel, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Tiningnan ko sila, ang 2 taong nagtaksil sa akin, at naramdaman ko ang isang malamig na kalmado na bumabalot sa aking buong pagkatao. Hindi pa tapos ang laro, bulong ko sa sarili. Nagsisimula pa lamang. Bumalik ako sa penthouse at hinubad ang aking mga alahas.
Ang salamin sa harap ko ay nagpakita ng isang babaeng pagod, ngunit determinado. Ang Isabella Fernandez ay unti-unting nawawala at si Sofia Reyes ay bumabalik. Umupo ako sa aking desk at binuksan ang aking laptop. Ang mga dokumento ng Monteverde Group ay nakabukas pa rin. Ang mga numero, ang mga chart, ang mga analysis, lahat ay nagsasalita sa akin. Ngunit ngayon may isang bagong elemento sa laro. Si Isabel, alam niya kung sino ako, at sa halip na takutin ako, ito ay nagbigay sa akin ng bagong lakas. Kinuha ko ang aking telepono at dinial ang numero ng aking lolo. Lolo, sabi ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Kailangan kong bilisan ang plano. May nakakaalam na ng totoo. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig ko ang malalim na boses ng aking lolo, ang boses na laging nagbibigay sa akin ng lakas. Gaano karami ang alam niya? Alam niya na ako si Sofia Reyes. Alam niya ang tungkol sa pamilya, ngunit hindi niya alam ang tungkol sa plano. At hindi niya malalaman, sabi niya ang kanyang boses ay matigas. Gagawin ko ang lahat upang protektahan ka. Hindi ko kailangan ng proteksyon, lolo, kailangan ko ng oras. Magkano? 3 linggo. Kailangan ko ng 3 linggo upang makumpleto ang lahat. May paghinto. Pagkatapos ay narinig ko siyang bumuntong hininga. Sige, bibigyan kita ng 3 linggo. Ngunit pagkatapos nito, kailangan mong maging handa. Handa ko, lolo, handa ko. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap sa malayo, isang lungsod na puno ng mga lihim at mga kasinungalingan. Ngunit ako ay bahagi na ng mga lihim na yon. At hindi ako natatakot. Kinuha ko ang aking telepono at nag-type ng isang mensahe na alam kong magpapabilis ng lahat. Mr. Villanueva, handa na akong ipakita sa iyo ang detalye ng proyekto. Bukas 7 p.m. sa Peninsula. Sabihin mo sa akin kung interesado ka pa rin. Ang sagot ay dumating makalipas ang ilang minuto. Interesado ako, magkita tayo. Ngumiti ako, ang aking ngiti ay malamig at determinado. Ganyan dapat. Mahuli ang isda bago pa man ito maramdaman ang kawit. Ngunit sa parehong oras ang aking telepono ay nag-vibrate muli. Isang bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko kung ano ang iyong ginagawa, Isabella, at hindi ko ito hahayaang mangyari. Isabel, hindi ko sinagot ang mensahe. Sa halip inilagay ko ang aking telepono sa mesa at tumingin sa salamin. Magandang laban ito, Isabel, bulong ko. Ngunit hindi mo alam kung sino ang kalaban mo. Sa kabilang panig ng lungsod sa isang marangyang mansyon sa Forbes Park, nakaupo si Isabel Monteverde sa kanyang opisina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen ng kanyang laptop. Ang ulat ng investigador ay nakabukas sa harap niya. Ang mga salita ay paulit-ulit niyang binabasa, ang pangalan ng pamilya, ang connection. Sofia Reyes, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Ang babaeng iyon ay si Sofia Reyes. Ngunit sa halip na takot, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Isang ngiti na malamig at mapanganib. Kaya ganyan, sabi niya sa sarili. Ang babaeng ito ay may kapangyarihan, ngunit hindi niya alam na ako ay may hawak na mas malaking baraha. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ng investigador. Ramon, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig. Hukayin mo lahat ng tungkol sa pamilya Reyes. Gusto kong malaman kung paano natin masisira ang babaeng iyon. Anong klaseng impormasyon ang hinahanap mo? Lahat ang kanilang mga lihim, ang kanilang mga kahinaan, ang kanilang mga kaaway, lahat ng maaaring gamitin laban sa kanila. Magkano ang kailangan kong hanapin? Lahat, at kailangan ko ito bago ang kasal. May paghinto sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig niya ang investigador na nagsalita. Magagawa ko ito, ngunit magtatagal ito. Mayroon kang 2 linggo, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay walang pag-aalinlangan. At kung pagtagumpay ka, doble ang bayad ko. Isinara niya ang tawag at tumingin sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap sa malayo, isang lungsod na puno ng mga lihim at mga kasinungalingan. Ganit si Isabel Monteverde ay hindi natatakot sa mga lihim. Ginagamit niya ang mga ito. Magandang laban ito, Sofia. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ngunit hindi mo alam kung sino ang kalaban mo. At sa pagtatapos ng laban na ito, ikaw ang magiging talunan. Ang kanyang mga mata ay nagliyab ng determinasyon habang sinisimulan niyang i-type ang kanyang susunod na hakbang, isang hakbang na alam niyang magpapabago sa lahat. Marco, mahal, kailangan mong malaman ang totoo tungkol sa babaeng yan. Ang Isabella Fernandez na kausap mo, siya pala si Sofia Reyes, ang dati mong asawa,
At hindi lang iyon, apo siya ni General Rafael Reyes. Narinig ko ang sarili kong paghinga na huminto. Nakatayo ako sa may bintana ng aking penthouse, ang telepono ay nakadikit sa aking tenga, habang ang boses ni Dante ay tumutunog sa kabilang linya. Paano niya nalaman, tanong ko, ang aking boses ay kalmado, mas kalmado kaysa sa tunay kong nararamdaman. Si Isabel, kumuha siya ng investigador, si Ramon Castillo. Natuntun niya ang lahat, ang iyong pagkatao, ang iyong koneksyon sa pamilya Reyes. Alam na niya ang lahat. Isinara ko ang aking mga mata. Ilang segundo akong natahimik, hinahayaan ang impormasyon na lumubog. Hindi ito dapat nangyari. Hindi pa. Kailangan ko ng 3 linggo, ngunit ngayon ang lahat ay maaaring gumuho. Alam na ba ni Marco, tanong ko? Hindi pa, ngunit malapit na. Si Isabel, may plano siya. Hindi ko alam kung ano, ngunit hindi siya uupo lang at manonood. Kailangan kong kumilos. Sabi ko, ang aking mga daliri ay humigpit sa telepono bago pa niya masira ang lahat. Ibinalik ko ang telepono sa mesa at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang Sofia na umiyak sa sulok ng kusina 10 taon na ang nakakaraan. Ang babaeng ito ay may plano, may layunin at hindi siya matatakot. Ngunit bago pa ako makakapag-isip ng susunod na hakbang, narinig ko ang malakas na katok sa pinto. Hindi ang karaniwang katok ng waiter o ng kasambahay. Ito ay mabigat, galit pa ulit-ulit. Isabella, buksan mo ang pinto. Marco, binuksan ko ang pinto ng may kalmadong mukha. Ang aking mga mata ay diretso sa kanya. Nakatayo siya roon na ang kanyang mukha ay pula, ang kanyang mga mata ay nagliliyab, ang kanyang mga kamao ay mahigpit. Sa likod niya nakita ko ang 2 bodyguard na nakatayo sa may elevator. 10 taon mong itinago sa akin ang pagkatao mo. Sigaw niya, ang kanyang boses ay echo sa hallway. Sinungaling ka. Hindi ako kumibo. Hindi ako kumilos. Tiningnan ko lang siya, ang aking mukha ay blanco habang ang kanyang mga salita ay bumabalot sa akin. 10 taon mong pinaglaruan ako. Patuloy niya humahakbang palapit. 10 taon mong itinago na ikaw ay isang Reyes, na ang iyong lolo ay si General Rafael Reyes. At ako ay nagpakasasa sa iyo, nagtiis sa iyong mga kahinaan nang hindi ko alam na may hawak kang ganyang kapangyarihan. Tumigil siya, humihingal, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng reaksyon mula sa akin. Ngunit hindi ko siya binigyan ng satisfaction na makita ang aking takot. Sa halip, ngumiti ako, ang ngiting iyon na lagi kong ginagamit kapag gusto kong itago ang sakit. Itinago ko ba? Mahinahon kong tanong. O hindi mo lang tinanong? Natigilan siya. Ang kanyang bibig ay bumuka, pagkatapos ay nagsara. Walang lumabas na salita. Alam mo, Marco, patuloy ko humakbang palapit sa kanya, ang aking boses ay malamig at matalim. 10 taon tayong kasal. 10 taon mong nakita ang aking pangalan, Sofia Reyes. Hindi ba nagtaka ka kung bakit ang isang babaeng may apelidong Reyes ay walang kamag-anak? Hindi ba nagtaka ka kung bakit hindi ko kailanman pinag-usapan ang aking pamilya? Hindi mo sinabi sa akin, sigaw niya, ang kanyang daliri ay nakaturo sa akin. Hindi mo sinabi na ikaw ay anak ng isang general. Anak, hindi, apo. Apo ako ni General Rafael Reyes. Itinama ko, ang aking boses ay mahinahon, ngunit hindi mo tinanong. Hindi mo kailanman tinanong tungkol sa aking pamilya. Hindi mo kailanman tinanong kung bakit wala akong mga kamag-anak sa ating kasal. Hindi mo kailanman tinanong kung bakit hindi ako umiyak noong mamatay ang aking mga magulang, dahil hindi mo alam na patay na sila. Hindi mo alam dahil hindi ka nagtanong. Ang kanyang bibig ay bumuka, pagkatapos ay nagsara. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot, ngunit wala. Alam mo, Marco, patuloy ko, ang aking boses ay nagiging mas malamig. Kung nalaman mo lang na ako si Sofia Reyes 10 taon na ang nakalipas, hindi mo ba ako iiwan? O mas gugustuhin mo pa rin ang Monteverde? Tumahimik siya. Ang katahimikan na iyon ang sagot. Nakita ko ito sa kanyang mga mata. Ang pag-aalinlangan. Ang pagkalkula. Ang pag-iisip kung ano ang mas mahalaga, ang kapangyarihan ng Reyes o ang kayamanan ng Monteverde. Yan ang sagot ko. Sabi ko, ang aking ngiti ay naging mapait. Hindi mo kailangang sabihin ito, nakikita ko ito sa iyong mga mata. Hindi, pagtanggi niya, ngunit ang kanyang boses ay mahina. Hindi iyon. Marco, huwag mo na akong lokohin. Putol ko, ang aking boses ay matalim. 10 taon tayong kasal. Alam ko kung paano ka mag-isip.
Alam ko kung paano ka magdesisyon. At alam ko na kung may pagpipilian ka ang Reyes o ang Monteverde, pipiliin mo ang mas malaki. At sa kasalukuyan, ang Monteverde ang mas malaki. Ngunit kung nalaman mo lang na ako ay isang Reyes, huminto ako hinahayaan ang mga salita na lumutang sa hangin. Ang kanyang mukha ay nagbago, ang galit ay napalitan ng pagkalkula. Ang pagkalkula ay napalitan ng kasakiman. Ano ang gusto mong sabihin? Tanong niya, ang kanyang boses ay nagiging mas mababa. Gusto kong sabihin, dahan-dahan kong sabi na maaari pa nating ayusin ito, na maaari pa tayong magtulungan. Magtulungan ulit niya, ang kanyang mga mata ay nagliyab ng interes. Paano? Alam mo ang proyekto sa Singapore, ang luxury condominium investment na ipinakita ko sa iyo. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Ang totoo, Marco, ito ay isang napakalaking oportunidad. Ang mga kita ay totoo, ang mga numero ay totoo. And kung mutahor kitang isama bilang isang kasosyo. Hindi bilang isang investor kundi bilang isang kasosyo na may malaking bahagi. Ang kanyang mga mata ay nagliyab. Nakita ko ang kasakiman na sumisilip, ang kasakiman na lagi kong nakikita sa tuwing may pagkakataon siyang kumita. Ngunit bakit mo ito gagawin? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng hinala. Bakit mo ako tutulungan pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo? Hindi kita tinutulungan, Marco. Mahinahon kong sabi. Tinutulungan ko ang aking sarili. Ang proyektong ito ay nangangailangan ng malaking kapital. Ang aking mga mapagkukunan ay limitado. Ngunit ikaw may access ka sa mga pondo ng Monteverde. May access ka sa mga linya ng kredito na hindi ko maabot. Kung pagsasamahin natin ang ating mga mapagkukunan, maaari nating gawing mas malaki ang pie at pareho tayong makikinabang. Tumahimik siya, ang kanyang mga mata ay nag-iisip. Nakita ko ang labanan sa kanyang mukha, ang labanan sa pagitan ng kanyang pagmamalaki at ng kanyang kasakiman. At ano ang makukuha ko? Tanong niya sa wakas. 50% ng kita, sagot ko. 50% ng isang napakalaking kita. Sapat na upang gawin kang isang napakayamang tao kahit na wala ang Monteverde. Ang huling salita ay tumama sa kanya. Nakita ko ito sa kanyang mga mata, ang pag-iisip na maaari siyang maging malaya mula sa Isabel, mula sa Monteverde, mula sa lahat ng mga taong kumokontrol sa kanya. Kailangan kong mag-isip. Sabi niya, ang kanyang boses ay nagiging mas kalmado. Siyempre, sagot ko, ang aking ngiti ay hindi nagbabago. Ngunit huwag masyadong magtagal, Marco. Ang mga oportunidad tulad nito ay hindi naghihintay. Tumango siya, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. Ang kanyang mga bodyguard ay sumunod sa kanya, ang kanilang mga mukha ay blanco. Nang mawala siya sa paningin, isinara ko ang pinto at napabuntong hininga. Ang aking mga tuhod ay nanghihina at napahawak ako sa dingding upang hindi matumba. Ningklapit, bulong ko sa sarili, inlapit ng lahat sa pagkasira. Kinuha ko ang aking telepono at dinial ang numero ni Dante. Nasa loob na siya. Sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Ngunit hindi ako sigurado kung makakapasok siya sa bitag. Magagawa niya. Sabi ni Dante, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Ang kasakiman ay hindi natutulog, Sofia, at ang kasakiman ni Marco ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Umaasa ako na tama ka, bulong ko. Dahil kung hindi may plano tayong B, putol niya. Ngunit hindi natin ito kakailanganin. Maniwala ka sa akin. Ibinalik ko ang telepono at tumingin sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap sa malayo, isang lungsod na puno ng mga lihim at mga kasinungalingan. At sa gitna ng mga lihim na yon, ako ay naghahabi ng aking sariling web. Kunit sa kabilang panig ng lungsod, sa isang marangyang mansion sa Forbes Park, si Isabel Monteverde ay nakaupo sa kanyang opisina, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen ng kanyang laptop. Ang ulat ng investigador ay nakabukas sa harap niya. Ang mga salita ay paulit-ulit niyang binabasa, ang pangalan ng pamilya, ang connection. Sofia Reyes, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Ang babaeng iyon ay si Sofia Reyes, ngunit sa halip na takot, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Isang ngiti na malamig at mapanganib. Kaya ganyan, sabi niya sa sarili. Ang babaeng ito ay may kapangyarihan. Ngunit hindi niya alam na ako ay may hawak na mas malaking baraha. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ng investigador. Ramon, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig. Hukayin mo lahat ng tungkol sa pamilya Reyes.
Gusto kong malaman kung paano natin masisira ang babaeng iyon. Anong klaseng impormasyon ang hinahanap mo? Lahat, ang kanilang mga lihim, ang kanilang mga kahinaan, ang kanilang mga kaaway, lahat ng maaaring gamitin laban sa kanila. Magkano ang kailangan kong hanapin? Lahat, at kailangan ko ito bago ang kasal. May paghinto sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig niya ang investigador na nagsalita. Agway kuwat, iwanit matagalit. Mayroon kang 2 linggo, sabi ni Isabel ang kanyang boses ay walang pag-aalinlangan. At kung magtagumpay ka doble ang bayad ko, isinara niya ang tawag at tumingin sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap sa malayo isang lungsod na puno ng mga lihim at mga kasinungalingan. Ngunit si Isabel Monteverde ay hindi tatakot sa mga lihim. Ginagamit niya ang mga ito. Magandang laban ito, Sofia. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ngunit hindi mo alam kung sino ang kalaban mo. At sa pagtatapos ng laban na ito, ikaw ang magiging talunan. Ang kanyang mga mata ay nagliyab ng determinasyon habang sinisimulan niyang i-type ang kanyang susunod na hakbang, isang hakbang na alam niyang magpapabago sa lahat. Ang init ng gabi, ngunit malamig ang hapag sa pagitan namin ni Lolo. 2 plato ng nilagang baka kanin at isang katahimikan na may laman ang laman ng 10 taong hindi nagsalita. Sure ka na ba yun? Tanong ni Lolo, ang kanyang boses ay mababa at puno ng pag-aalala na hindi niya kayang itago. Bukas na ang kasal. Kapag pinindot mo na ang trigger, wala nang atrasan. Tiningnan ko siya, ang lalaking nagpalaki sa akin ng general na natutong maghintay ng 10 taon para sa kanyang apo. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng takot, ngunit sa ilalim noon, nakita ko ang pagmamalaki. Tumikhim ako, hinawakan ng baso ng tubig at saka lamang sumagot. Lolo, hindi ko ito ginagawa para kay Marco. Ginagawa ko ito para sa sarili ko, para mabawi ko ang 10 taon na nawala. Sandaling tumahimik si Lolo. Pagkatapos isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi, bihira, malalim at puno ng pagkilala. Ganyan dapat, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Ang isang reyes ay hindi bumabangon para sa iba, bumabangon siya para sa kanyang sarili. Hindi ako sumagot. Hindi ko na kailangan. Ang pagyuko ng kanyang ulo ay sapat na. Nang matapos kaming kumain, hinalikan ko ang kanyang pisngi. Bukas, Lolo, manood ka lang. Manonood ako, sagot niya. At ipagmamalaki kita. Pagdating ko sa aking silid, tumunog ang telepono. Hindi pamilyar ang numero, ngunit may kakaibang kutob ako, isang pangingilig sa aking likod na hindi ko maipaliwanag. Hello? Sofia. Akala ko hindi mo sasagutin ang tawag ko. Ang boses na yon, matamis, mahinhin, ngunit may lason na umaagos sa bawat pantig. Isabel, sabi ko, ang aking boses ay hindi nagbabago. Anong kailangan mo? Kailangan, wala naman. Naisip ko lang na baka gusto mong marinig ang boses ko bago ang malaking araw, para alam mong totoo ang lahat. Natahimik ako, hinayaan ko siyang magsalita. Alam ko kung sino ka, Sofia. Patuloy niya, ang kanyang boses ay unti-unting nagiging malamig. At sa kasal namin, sisiguraduhin kong makikilala ka ng lahat bilang ang babaeng iniwan ni Marco, ang babaeng walang kwenta. Ang mga salita ay tumama sa akin, matutulis, mapanakit. Ngunit hindi ako nagpatinag. Sa halip, isang ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Magkita tayo sa kasal, Isabel. Sagot ko, ang aking boses ay kalmado, halos mahinahon. May sorpresa ako para sa inyong dalawa. May paghinto sa kabilang linya. Naramdaman kong may hindi tama sa kanyang inaasahan. Anong klaseng sorpresa? Tanong niya, ang kanyang boses ay nagiging matalim. Hindi mo ba gustong malaman, baka masira ang gabi mo? Hindi mo ako kayang sirain, Sofia. Ako ang mananalo dito. Tingnan natin. Sagot ko, ang aking boses ay puno ng katiyakan. Bukas makikita natin kung sino ang tunay na mananalo. Isinara ko ang tawag bago pa siya makasagot. Tumayo ako sa harap ng bintana, ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap sa malayo. Ang bawat isa sa mga ilaw na iyon ay may kanya-kanyang kwento, mga lihim, kasinungalingan, at mga taong handang gawin ang lahat para sa kapangyarihan. Ngunit sa gabing ito, ako ang may hawak ng lahat ng baraha. Kinaumagahan ng araw ay sumikat ng maliwanag, isang senyales na ang lahat ay magiging maayos. Ngunit bago pa man ako makapag-almusal, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Dante. Kumalat na ang balita, bukas alam na ng lahat kung sino ka. Natigilan ako. Ang mga salita ay tumama sa akin, hindi bilang takot kundi bilang kumpirmasyon. Kaya ito na nga. Si Isabel ay naglaro ng kanyang huling baraha. Ngunit hindi niya alam na ang barahang iyon ay siyang magbibigay sa akin ng kapangyarihan. Pagdating ko sa aking opisina, tinawagan ko si Attorney Carla Di Maculangan. Carla, narinig mo na ba ang balita? O, sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala.
Isabel ay nagpakalat ng impormasyon tungkol sa iyong pagkatao. Ang lahat ay nag-uusap tungkol sa iyo. Ganyan ba mabuti? Mabuti, Sofia, makikilala ka na ng lahat bilang Sofia Reyes. Ang plano natin ay hindi nagbago. Putol ko ang aking boses ay matatag. Sa katunayan, mas pinadali niya ito para sa akin. Ngayon hindi ko na kailangang magtago. Ang lahat ay makikita kung sino talaga ako. May paghinto sa kabilang linya. Pagkatapos narinig ko si Carla na bumuntong hininga. Bilang kaibigan mo natatakot ako para sa'yo. Bilang abogado mo hinahangaan kita. Pareho lang tayo, Carla. Natatakot ako ngunit hindi ko ito ipapakita. Hindi ngayon. Isinara ko ang tawag at tumingin sa aking salamin. Ang reflection ko ay hindi na ang babaeng iniwan ni Marco. Hindi na ang babaeng sumunod sa kanyang anino sa loob ng 10 taon. Ang babaeng ito ay may kapangyarihan, may layunin, may kwento na handang isalaysay. Sofia Reyes, bulong ko sa aking sarili, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Hindi ka na ang babaeng iniwan, ikaw na ang babaeng babangon. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking silid at binuksan ang aking aparador. Hindi ako naghahanap ng damit pangkasal. Hindi ako naghahanap ng damit Diyosa. Naghahanap ako ng damit na magsasabi ng aking kwento, ngunit hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng presensya. Pinili ko ang itim na blazer na may matalas na linya, ang pantalon na akma sa aking katawan, at ang puting blusa na nagpapakita ng profesionalismo. Hindi ito damit para sa isang kasal, ito ay damit para sa isang laban. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin, ang mga mata ko ay matatag at puno ng liwanag. Bukas, sabi ko, ang aking boses ay tahimik, ngunit puno ng kapangyarihan, ang lahat ay makikita kung sino talaga ako. Hindi bilang babaeng iniwan, kundi bilang babaeng hindi kailanman dapat naging biktima. Ang aking telepono ay nag-vibrate, isang mensahe mula kay Dante. Nasa pwesto na ang lahat, handa na ang lahat para bukas. Isinara ko ang telepono at tumingin sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap sa malayo, isang lungsod na puno ng mga lihim at mga kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng mga lihim na iyon, ako ay magsisimula ng isang bagong kwento. Isang kwento ng pagbangon. At bukas, sa gitna ng mga tao na naghihintay na makita ang aking pagbagsak, ako ay babangon. Ang lahat ay handa na. Ang lahat ay nasa pwesto. At sa sandaling tumuntong ako sa simbahan, ang mundo ay hindi na magiging pareho. May problema sa mga bangko, kailangan kong umalis sandali. Narinig ko ang mga salitang iyon mula sa sarili kong bibig, ngunit parang hindi ko kilala ang boses na iyon. Nakatayo ako sa harap ng altar, nakasuot ng pinakamahal na barong na binili ko para sa araw na ito. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, naramdaman kong may control pa pala akong hawak, ngunit hindi ito ang control na inaasahan ko. Ang simbahan ay puno ng mga tao, mga general, senador, negosyante, at ang buong angkan ng Monteverde. Ang mga ilaw ay mainit, ang mga bulaklak ay mabango, at ang bawat detalye ay perpekto. Pero hindi ko nakikita ang mga iyon. Ang tanging nakikita ko ay ang mga mata ni Isabel, ang babaeng nakatayo sa tabi ko, nakasuot ng puting damit, na tila ba isang reyna, ngunit ngayon ay may kislap ng takot sa kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Bulong niya, ang kanyang ngiti ay nanatili para sa mga bisita, ngunit ang kanyang boses ay matalim. Hindi mo pwedeng iwan ako dito. Nasa harap tayo ng lahat. Isabel, kailangan kong. Wala kang kailangan, putol niya, ang kanyang kamay ay humigpit sa braso ko. 3 buwan na nating pinlano ito, hindi mo pwedeng sirain ito ngayon. Ngunit bago pa ako makasagot, may naramdaman akong kakaiba sa paligid. Ang mga telepono ng mga bisita ay nagsimulang mag-vibrate. Hindi isa, hindi dalawa, kundi sunod-sunod. Ang mga kislap ng liwanag mula sa mga screen ay tila mga alitaptap sa madilim na simbahan, at ang mga mukha ng mga bisita ay unti-unting nagbabago. May isang senador na tumingin sa kanyang telepono at ang kanyang mukha ay namutla. May isang negosyante na nagsimulang bumulong sa kanyang asawa at pagkatapos ay tumayo ng dahan-dahan. Ang isa pang lalaki, kilala kong CEO ng isang malaking kumpanya, ay tumingin sa akin na parang nakakita ng multo at pagkatapos ay lumabas ng simbahan ng walang sabi-sabi. Nandito na ba sila? Bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig. Nandito na ba ang mga bisita mo? Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. At pagkatapos narinig ko ang isang bulong na kumalat sa mga upuan. Isang pangalan. Isang pangalan na hindi ko inaasahang maririnig sa araw na ito. Sofia Reyes. Ang pangalan ay dumaloy sa simbahan na parang apoy. Ang mga ulo ay lumiko, ang mga mata ay naghanap.
At nang tumingin ako sa pintuan ng simbahan, nakita ko siya. Isang babae ang nakatayo sa pintuan. Nakasuot siya ng itim na blazer na may matalas na linya pantalon na akma sa kanyang katawan at puting blusa na nagpapakita ng profesionalismo. Ang kanyang buhok ay nakabuon, ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. Hindi sa Isabel, hindi sa mga bisita, kundi sa akin. Si Sofia, ang babaeng iniwan ko, ang babaeng sinabi kong hindi na bagay sa akin. Ang babaeng sinabi kong walang kwenta, ngunit ang babaeng nakatayo sa harap ko ngayon ay hindi ang Sofia na kilala ko. Hindi ang babaeng nagluluto ng hapunan sa tuwing uuwi ako. Hindi ang babaeng ngumingiti kahit pagod. Hindi ang babaeng sumusunod sa akin sa anino ng 10 taon. Ang babaeng ay may kapangyarihan. Ang babaeng ito ay may layunin. Ang babaeng ito ay hindi na ako kailangan. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Isabel, ang kanyang boses ay pumutol sa katahimikan. Ang kanyang mukha ay pula sa galit, ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Hindi ka imbitado, ngunit hindi siya sinagot ni Sofia. Hindi man lang siya tiningnan. Lumakad siya sa gitna ng aisle, ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay hindi lumilihis sa akin. Ang mga bisita ay tila nagyelo, walang gumagalaw, walang nagsasalita. Ang tanging tunog ay ang mga yabag ng kanyang sapatos sa marmol na sahig. At nang makalapit siya, may isang matandang general na tumayo mula sa kanyang upuan. Nakita ko siya, si General Ramirez, isang kilalang tao sa military, at yumuko siya kay Sofia. Sofia Reyes. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng respeto. Hindi ko alam na babalik ka na sa mundo. Ngumiti si Sofia, ngunit hindi ito ang ngiti na alam ko. Ito ay isang ngiti na may lihim, isang ngiti na may kapangyarihan. Hindi ako bumalik, General, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado. Hindi ako umalis. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang suntok. Hindi siya umalis. Anong ibig sabihin niya? 10 taon siyang nandyan sa tabi ko. 10 taon siyang naghintay, nag-alaga, nagtiis. 10 taon kong inakala na siya ang sumuko sa akin, na siya ang nagpakatanga sa akin. Ngunit ngayon nakita ko ang katotohanan. Hindi siya nagpakatanga. Ako ang nagpakatanga. Anong ginagawa mo dito, Sofia? Tanong ko, ang aking boses ay paos. Bakit ka nandito? Para sirain ang kasal ko. Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko nakita noon. Hindi galit, hindi puot, hindi lungkot. Kalmado. Hindi ko kailangang sirain ang kasal mo, Marco. Sabi niya, ang kanyang boses ay tahimik ngunit malinaw. Ikaw na ang sumira nito. Anong? Tumingin ka sa paligid, putol niya. Tumingin ka sa mga bisita mo. Napatingin ako sa mga upuan. Ang mga senador, negosyante at general, lahat sila ay nakatingin sa kanilang mga telepono. Ang mga mukha nila ay maputla, ang mga mata nila ay puno ng takot. At isa-isa nagsimula silang tumayo. Pasensya na, Marco. Sabi ng isang negosyante, ang kanyang boses ay nanginginig. May emergency sa opisina. Kailangan kong umalis, sabi ng isa pa. Kami rin. Ang mga upuan ay nag-ingay, ang mga tao ay nagmamadaling lumabas. Ang simbahan na minsan ay puno ng mga tao ay unti-unting nagiging walang laman. At nakatayo ako sa harap ng altar, nakasuot ng barong, hawak ang kamay ng isang babaeng hindi ko nakilala at pinapanood ang aking buhay na gumuho. Anong nangyayari? Sigaw ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng takot. Bakit sila umaalis, Marco? Anong nangyayari? Hindi ko alam ang sagot. At pagkatapos may isang lalaki na tumakbo papasok ng simbahan, ng aking abogado, si Attorney Reyes. Ang kanyang mukha ay pawisan, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat. Marco, sigaw niya, ang kanyang boses ay pumutol sa kaguluhan. Kailangan mong malaman ito ngayon. Ano? Ang mga bangko, lahat ng mga bangko, nag-freeze sila ng credit lines ng Monteverde. Ang mga shell companies, inimbestigahan na sila. Yung investment sa Singapore, natigilan siya. Tumingin siya kay Sofia, at pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang investment sa Singapore na pinagmamalaki mo, iyon ang nag-trigger ng lahat. Ang mga creditors, kinukuha na nila ang lahat ng assets. Ang mundo ay umikot. Naramdaman kong ang aking mga tuhod ay nanghihina. Hinawakan ko ang altar para hindi ako mahulog. Imposibleng bulong ko. Imposible yon. Tiningnan ko ang lahat. Hindi mo tiningnan ang lahat, Marco. Ang boses ni Sofia ay kalmado, masyadong kalmado. Tumingin ako sa kanya at nakita ko siyang may hawak na telepono.
Itinaas niya ito at ang screen ay nag-project sa malaking screen sa likod ng altar ang screen na dapat ay nagpapakita ng mga larawan namin ni Isabel. Sa halip nakita ko ang mga graph, mga chart, mga numero. Ang mga numero ay bumabagsak. Sa ngayon, sabi ni Sofia, ang kanyang bosses ay professional. Ang lahat ng mga bangko ay nag-freeze ng credit lines ng Monteverde. Ang mga shell companies ay iniimbestigahan. At ang investment na pinagmamalaki ni Marcos sa Singapore, yun ang nag-trigger ng lahat. Ang bawat salita ay tumama sa akin na parang kulog. Ang investment. Ang investment na pinagmamalaki ko sa harap ng pamilya Monteverde. Ang investment na sinabi kong magpapalago ng kanilang kayamanan. Ang investment na siyang sumira sa kanila. Ikaw, sigaw ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng galit. Ikaw ang may gawa nito. Hindi siya tiningnan ni Sofia. Sa halip tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko inaasahan. Awang? Hindi, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Kayo ang may gawa nito. Ginamit ko lang ang mga pagkakamali ninyo. Anong mga pagkakamali? Sigaw ni Isabel. Wala kaming ang mga shell companies na itinago ninyo sa loob ng 10 taon. Putol ni Sofia, ang kanyang boses ay matalim. Ang mga loan na hindi ninyo idineklara. Ang mga investment na hindi ninyo sinuri. Lahat ng iyon ay ginamit ko para sirain kayo. Ang magpahat t-shirt ay tumama sa akin na parang kutsilyo. Hindi ako makahinga. Hindi ako makagalaw. Nakatayo ako sa harap ng altar, nakasuot ng barong, hawak ang kamay ng isang babaeng hindi ko nakilala at pinapanood ang aking buhay na gumuho. Sofia, bulong ko, ang aking boses ay nanginginig. Sofia, patawarin mo ako. Tumingin siya sa akin. Hindi siya kumibo. Alam kong mali ako. Patuloy ko, ang aking mga tuhod ay nanghihina. Alam kong ginawa kong masama. Ngunit, tulungan mo ako. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng desperasyon. Tulungan mo ako, Sofia. Pakiusap. Bumaba ako sa aking mga tuhod. Sa harap ng lahat. Sa harap ng mga natitirang bisita. Sa harap ni Isabel. Sa harap ng Diyos. 10 taon kong hinintay na sabihin mo yan. Sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay tahimik, pero hindi na para sa akin. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko inaasahan. Katahimikan. Ngayon harapin mo ang pinili mong buhay. Tumayo siya. Tumingin siya sa paligid ng simbahan, sa mga natitirang bisita, sa mga natatakot na mukha, sa mga screen na nagpapakita ng pagbagsak ng Monteverde. Ang kasal na ito ay kanselado. Sabi niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Hindi dahil sa akin, kundi dahil wala nang ikakasal. At pagkatapos tumalikod siya, lumakad siya sa gitna ng aisle, ang parehong aisle na nilakad niya kanina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagmamadali. Ang kanyang mga hakbang ay kalmado, ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pintuan. Hindi siya lumingon, hindi siya tumingin sa akin, hindi siya tumingin kay Isabel. Lumabas siya ng simbahan at nang sumara ang pinto, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng 10 taon. Ang kahungkagan. Ngunit hindi ito ang kahungkagan ng isang taong nawalan. Ito ang kahungkagan ng isang taong hindi kailanman nagkaroon. Sa labas ng simbahan, naramdaman ko ang init ng araw sa aking mukha. Huminga ako ng malalim, ang hangin ay sariwa, ang mundo ay tahimik. Ang mga tunog ng simbahan, ang mga sigaw, ang mga iyak, ang mga accusation ay unti-unting nawawala. Nakatayo sa tabi ng isang itim na sasakyan si Dante. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Nagawa mo na, sabi niya. Tumango ako, ngunit hindi ko naramdaman ang tagumpay na inaasahan ko. Sa halip naramdaman ko ang isang bagay na mas malalim, isang kaluwagan, isang kalayaan, isang bagong simula. Hindi pa tapos, sabi ko, ang aking boses ay tahimik. Kailangan kong tiyakin na hindi na sila makakabangon. Ngunit bago pa ako makapagsalita pa, may isang itim na sasakyan na huminto sa harap ko. Ang bintana ay bumaba at nakita ko ang mukha ng isang lalaking hindi ko kilala, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng intention. Agad na tumayo si Dante sa harap ko, ang kanyang kamay ay nasa kanyang baril. Sandali, sabi niya, ang kanyang boses ay matalim. Sino ka? Ngumiti ang lalaki, isang ngiti na may lihim, isang ngiti na may kapangyarihan. May mensahe ako para kay Sofia Reyes. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, mula sa isang matandang kaibigan. Sofia Reyes, ang Pangulo ay matagal nang naghihintay na makilala ka. May alok siya para sa'yo. Nakatayo ako roon, ang aking puso
ay tumitibok ng mabilis. Ang mga salita ng lalaking iyon, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bigat ng kanyang sinabi ay parang kulog sa aking pandinig. Tumingin ako kay Dante na ang kamay ay nasa baril pa rin, ang kanyang panga ay nakaigting. Pagkatapos tumingin ako sa lalaki, sa kanyang uniforme, sa kanyang mga mata na puno ng intensyon. May kakilala ka ba sa akin? Tanong ko, ang aking boses ay matatag, kahit na ang aking mga tuhod ay parang gulaman. Kilala ko ang iyong lolo. Sabi niya, ang kanyang ngiti ay bahagyang lumawak. At kilala ko ang iyong mga ginawa sa nakaraang 6 na buwan. Ang aking dibdib ay nanikip. Sino ang lalaking ito at paano niya nalaman ang lahat ng ito? Sumakay ka na, sabi niya, binubuksan ang pinto ng sasakyan. May kailangan tayong pag-usapan. Tumingin ako kay Dante. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng senyales, isang utos, isang babala. Ngunit hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang lahat ay nangyayari ng napakabilis. Sandali, sabi ni Dante, ang kanyang boses ay matigas. Kailangan kong makita ang iyong ID. Ang laki ay tumango, inilabas ang kanyang wallet at ipinakita ang kanyang identification card. Nakita ko ang pangalan, Colonel Ramon Salazar. At sa ibaba nito, isang opisyal na selyo ng Malacanang. Special Envoy ng Pangulo, sabi niya. Sapat na ba yon? Tumingin ako kay Dante. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Salazar, ngunit sa kalaunan tumango siya. Okay, sabi ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Sasama ako. Umupo ako sa likod ng sasakyan, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang pinto ay sumara at ang sasakyan ay umandar. Sa pamamagitan ng bintana, nakita ko si Dante na nananatiling nakatayo, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang tagiliran, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nasaan tayo pupunta? Tanong ko. Malacanang, sagot ni Salazar. May naghihintay sa'yo. Sa isang maliit na silid sa likod ng simbahan. Ang mga tunog ng pagbagsak ng Monteverde ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa mga screen. Ngunit hindi ko ito pinapansin. Nakatayo ako sa harap ng bintana, nakatingin sa malayo, kung saan ko nakita si Sofia na sumakay sa itim na sasakyan. Anong ginagawa mo riyan? Sigaw ni Isabel, ang kanyang boses ay basag. Nakikita mo ba kung ano ang nangyari? Hindi ako sumagot. Ang aking mga mata ay nanatiling nakatutok sa kung saan nawala si Sofia. Ikaw ang nagdala sa amin sa impyerno. Sigaw niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana. Tumahimik ka. Sabi ko, ang aking boses ay mahina, ngunit matalim. Natigilan siya. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkagulat. Ano, bulong niya? Anong sinabi mo? Sinabi kong tumahimik ka. Ulit ko, ang aking boses ay mas matigas na ngayon. 10 taon akong nagtiis sa isang babaeng hindi ko minahal. 10 taon akong nagtiis sa isang buhay na hindi ko gusto. At ngayon nakikita ko na ang tanging taong nagmahal sa akin ng totoo ay ang taong iniwan ko. Ang luha ay bumagsak sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito ang mga luha ng isang taong nagsisisi. Ito ay ang mga luha ng isang taong nawalan ng control. Mahal mo ba siya? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Mahal mo ba si Sofia? Hindi ako sumagot. Hindi ko alam ang sagot. Ngunit sa aking puso, alam ko na ang isang bagay, ang tanging taong nagmahal sa akin nang walang kondisyon ay ang taong itinapon ko, at hindi ko na siya makikita pang muli. Ang sasakyan ay huminto sa harap ng isang malaking gusali, ang Malacanang. Ang mga gwardya ay nagbigay pugay habang kami ay lumalapit. Ang aking puso ay tumitibok ng napakabilis. Hindi ko alam kung ano ang aasahan. Sumunod ka lang sa akin, sabi ni Salazar, ang kanyang boses ay kalmado. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin kaaway. Lumakad kami sa mahabang hallway. Ang mga larawan ng mga dating pangulo ay nakasabit sa mga dingding. Ang bawat hakbang ay parang isang hakbang sa isang bagong mundo, isang mundo na hindi ko akalaing makikita ko muli. Sa isang malaking opisina, nakita ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa likod ng isang mesa. Ang kanyang buhok ay kulay abo, ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim-matalim at puno ng karunungan. Sofia Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay malalim. Sa wakas, nagkita na rin tayo. Tumango ako, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang iyong lolo ay isang bayani, patuloy niya. Isang matapat na kaibigan, isang matapang na sundalo. At ikaw, Sofia, ikaw ay nagpakita ng talino na kailangan ng bansang ito. Ginoong Pangulo. Sabi ko, ang aking boses ay mahina. Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito. Ngumiti siya. Alam mo kung paano. Ang iyong mga ginawa sa Monteverde, ang mga shell companies, ang mga loan,
ang mga investment. Lahat ng iyon ay hindi napapansin. Nakita namin ang lahat. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Sinusubaybayan ninyo ako. Hindi ka namin sinusubaybayan. Sabi niya ang kanyang boses ay mahinahon. Pinanood namin ang isang mahuhusay na babae na gumagawa ng isang bagay na hindi namin kayang gawin. At ngayon gusto kong ihandog sa iyo ang isang posisyon. Tumigil siya. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mata. Gusto kitang ihandog ng posisyon sa Financial Intelligence Unit. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga tainga ay parang bumubulong. Hindi ko alam kung narinig ko ba ng tama. Ginoong Pangulong, bulong ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi mo kailangang sagutin agad. Sabi niya ang kanyang ngiti ay bahagyang lumawak. Isipin mo, kausapin mo ang iyong lolo at kapag handa ka na ipaalam mo sa akin. Tumango ako, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang mundo ay parang umiikot. Mula sa pagiging isang babaeng nawalan ng lahat. Isang babaeng iniwan, isang babaeng hinamak ngayon. Nakatayo ako sa harap ng Pangulo ng Pilipinas. Inaalok ng isang posisyon na hindi ko akalaing makakamit ko. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Sabi ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Hindi mo kailangang magpasalamat, sabi niya. Ikaw ang nagdala ng iyong sarili dito, hindi ako. Paglabas ko ng Malacanang, ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin. Ang araw ay mainit, ang hangin ay sariwa. Umupo ako sa isang bench sa hardin, ang aking mga mata ay nakatingin sa malayo. Kinuha ko ang aking telepono. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang dinadial ko ang numero. Hello, Lolo, sabi ko, ang aking boses ay puno ng emosyon. Sophie, sabi niya, ang kanyang boses ay malalim. Anong nangyayari? Lolo. Sabi ko, ang aking mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. Inalok ako ng Pangulo ng posisyon sa Financial Intelligence Unit. Ang katahimikan sa kabilang linya ay parang isang siglo. Sofia, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Alam mo bang gaano ko katagal hinintay ang araw na ito? Lolo, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. 10 taon akong nawala sa mundo na ito, hindi ko alam kung kaya ko pa. Sophie, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Hindi mo kailangang tanggapin ito para sa akin. Tanggapin mo ito para sa sarili mo. 10 taon kang nawala sa mundo na ito. Kung handa ka nang bumalik, nandito ako. Ang kanyang mga salita ay parang isang yakap, mainit, ligtas, puno ng pagmamahal. Tumahimik ako, ang aking mga luha ay bumabagsak. Opo, Lolo Apno, sabi ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Handa na po ako. Bago ako umalis ng Manila para sa aking bagong tungkulin, nagpasya akong dumaan sa isang lugar, ang maliit na coffee shop, kung saan kami dati nakikita ni Marco. 10 taon na ang nakalipas, ito ang paborito naming lugar. Dito kami nagplano ng aming mga pangarap, ng aming hinaharap. Umupo ako sa tabi ng bintana, ang aking mga mata ay nakatingin sa walang laman na tasa ng kape sa harap ko. Ang lugar ay pareho pa rin, ang parehong mga mesa, ang parehong mga ilaw, ang parehong amoy ng kape. Ngunit ako ay iba na. Hindi ko naramdaman ang sakit. Hindi ko naramdaman ang galit. Sa halip, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang kaluwagan, isang kapayapaan, isang kalayaan. Tumayo ako, tumingin ako sa paligid ng coffee shop sa huling pagkakataon, at pagkatapos binuksan ko ang pinto at lumabas. Hindi ako lumingon. Ang araw ay sumisikat, ang hangin ay sariwa, ang mundo ay puno ng mga posibilidad. Sa unang pagkakaklon sa 10 taon, naramdaman ko na ako ay buhay. At pagkatapos ang aking telepono ay nag-vibrate. Kinuha ko ito, ang aking mga mata ay nakatingin sa screen. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Congratulations, Sophia! Napanood ko ang lahat. May susunod pa tayong laro. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Tumingin ako sa paligid, ngunit walang tao, walang nagmamasid, walang naghihintay. Ngunit alam ko na ang isang tao ay nanonood pa rin. At ang larong ito ay hindi pa tapos. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na ako. Hindi na ako ang babaeng nagtatago. Hindi na ako ang babaeng natatakot. Ako si Sofia Reyes, ang babaeng bumangon mula sa abo, ang babaeng natutong lumaban. At kung may susunod pang laro, handa akong laruin ito. Animula kong hinawakan ang mainit na tasa ng kape sa aking kamay. Ang bango nito ay pumupuno sa aking opisina. 6 na buwan na ang lumipas. Mula nang ako ay tumuntong sa mundong ito, ang mundo ng mga numero, ng mga lihim, ng mga taong nagtatago sa likod ng kanilang mga ngiti.
Ang Financial Intelligence Unit ay naging tahanan ko na. Hindi ko akalain na sa edad kong ito, makakahanap pa ako ng bagong simula. Ngunit narito ako nakaupo sa aking sariling opisina, ang aking pangalan ay nakaukit sa pinto. Sophia Reyes, Senior Financial Analyst. Ngunit sa mga corridor ng gusaling ito, may ibang pangalan ang kilala sa akin. The Ghost. Yun ang tawag nila sa akin. Ang babaeng kayang makakita ng mga daluyan ng pera na walang ibang nakikita. Ang babaeng kayang sundan ng mga bakas na inakala ng lahat na nabura na. Binuksan ko ang folder sa harap ko. Yung mga numero ay sumasayaw sa aking mga mata, mga account, mga transaction, mga pangalan. Ang bawat isa ay may kwento. Ang bawat isa ay may lihim. May kumatok sa pinto. Pasok, sabi ko, ang aking mga mata ay hindi umaalis sa papel. Ang pinto ay bumukas at si Dante ay pumasok. Ang kanyang uniforme ay perpekto, ang kanyang tindig ay tuwid, ngunit ang kanyang mga mata ay may ngiti na hindi ko madalas nakikita. May bagong kaso ka na naman? Tanong niya, ang kanyang boses ay may bahagyang tukso. Tiningala ko siya, ang aking mga labi ay kumurba sa isang ngiti. Palaging may bagong kaso, Dante. Pero sa pagkakataong ito, ako na ang nasa panig ng tama. Umupo siya sa upuan sa harap ng aking desk. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa paligid ng aking opisina. Ang ganda ng opisina mo, mas malaki pa sa akin. Kasi mas magaling ako sa'yo. Sagot ko, ang aking ngiti ay lumawak. Tumawa siya, isang bihirang tunog. Sabi ng general, magaling ka raw. Pero hindi ko akalain na ganito ka pala kaseryoso. Ganito talaga ako kapag may trabaho. Sabi ko, ang aking mga mata ay bumabalik sa folder. At marami akong trabaho. Tumango siya. Narinig ko ang tungkol sa kaso ng Villanueva. Ang desisyon ng korte ay lalabas sa susunod na linggo. Ang pangalan ay tumama sa akin hindi bilang isang sugat, kundi bilang isang alaala. Isang alaala ng isang babaeng minsang nawala, minsang nalunod sa pag-ibig ng isang lalaking hindi naman pala karapat-dapat. Alam ko, sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Ngunit hindi ko na kailangang panoorin. Ang hustisya ay may sariling paraan. Hindi ka ba interesado? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang senyales ng kahinaan. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Interesado ako sa mga kaso na hawak ko, Dante. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang kailangan kong harapin ay ang hinaharap. Tumayo siya, ang kanyang ngiti ay bumalik. Ganyan ka nga talaga, hindi ka nagbabago. Nagbago ako, sabi ko, ang aking boses ay mahina. Mas marunong na akong pumili ng mga laban na dapat ipaglaban. Umalis siya at ang aking opisina ay muling tahimik. Ang folder sa harap ko ay naghihintay pa rin. Ang mga numero ay naghihintay pa rin. Ngunit bago ko ito buksan, tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Ang Hub Manila ay kumikislap sa ilalim ng hapon na araw. Ang mga gusali ay nakatayo ng mataas, ang mga sasakyan ay nagmamadali, ang mga tao ay naglalakad, bawat isa ay may kwento, bawat isa ay may lihim. Napangiti ako. Naalala ko ang mga salita ni Marco, ang mga salitang minsang bumagsak sa akin, ang mga salitang minsang nagpaluhod sa akin. Wala kang kwenta. Ang mga salitang iyon ay minsang naging kulungan ko. Ang mga salitang iyon ay minsang naging dahilan upang maniwala ako na ako ay walang halaga. Ngunit ngayon nakatayo ako dito sa isang opisina na aking pinaghirapan, sa isang posisyon na aking kinita, sa isang buhay na aking itinayo mula sa mga guho. Hindi ako ang babaeng walang kwenta. Ako ang babaeng nakalimutan kung gaano siya kahalaga. Ngunit ngayon naalala ko na. Bumalik ako sa aking desk. Ang folder ay naghihintay pa rin. Ang mga numero ay naghihintay pa rin. Binuksan ko ito, ang mga pahina ay puno ng mga pangalan, mga account, mga transaction. Ang bawat isa ay isang kwentong isang taong nagtangkang magtago sa likod ng pera. Ngunit ako si Sophia Reyes. Ako ang ghost. Ako ang babaeng nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. At handa akong harapin ang susunod na laban. Ang aking mga kamay ay huminto sa pagpihit ng pahina. Ang mga numero ay biglang naging malabo, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim. Isang katahimikan na matagal ko nang hindi naririnig sa loob ng aking sarili. Mga mahal kong tagapakinig, narating natin ang huling pahina ng kwento ni Sofia. Isang kwento ng isang babaeng nagmahal, ng buoy nagbigay ng lahat at nawala ang sarili sa proseso. Habang isinusulat ko ang mga huling eksena, ang tagpong ito, kung saan nakatayo siya sa kanyang sariling opisina. Ang kanyang pangalan ay nakaukit sa pinto,
Hindi ko maiwasang hindi magmuni-muni sa mga gabing ginugol ko sa pagbuo ng kanyang pagkatao. Sa tuwing isinusulat ko ang mga linyang, wala kang kwenta, na bumabagsak mula sa mga labi ni Marco, may kumikirot sa aking dibdib. Hindi dahil ito ay nangyari sa akin, kundi dahil alam kong sa isang paraan, sa isang lugar, sa isang katawan, na hindi ko kilala may isang babaeng totoong nakarinig ng mga salitang iyon at naniwala. Ngunit ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pagpapabagsak ng mga imperyo o paglalantad ng mga lihim sa gitna ng isang marangyang kasalan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang bagay na mas tahimik, mas malalim ang sandali, kung kailan natutunan ni Sofia na ang kanyang halaga ay hindi nakasalalay sa kung sino ang kasama niya, kundi sa kung sino siya noong wala na ang lahat. May isang bagay akong napansin sa mga taong dumadaan sa pinakamadilim na bahagi ng kanilang buhay. Hindi ko ito sinasabi bilang isang eksperto, kundi bilang isang tagamasid lamang ng mga kwentong dumarating sa akin araw-araw. Kapag ang isang tao ay matagal nang nasa ilalim ng anino ng iba, katulad ni Sofia, na 10 taong nakatayo sa likod ni Marco, may posibilidad na makalimutan nila ang tunog ng kanilang sariling boses. Patot kaf ng otat, minsan nilang itinago, ay nagiging mga alaala na lamang. Ang matukakayahan na minsan nilang hinasa ay nagiging kalawangin. Ngunit narito ang bagay na madalas kong napapansin, ang mga kakayahang iyon ay hindi nawawala. Wala. Sila ay natutulog lamang. At kapag ang tamang pagkakataon ay dumating, kapag ang sakit ay naging sapat na dahilan, upang gumising sila ay bumabangon ng mas matalas, mas maliwanag, mas determinado. Sa kwento ni Sofia, ang kanyang kakayahan sa pananalapi ay hindi lamang isang kasangkapan upang maghiganti. Ito ay ang kanyang pagbabalik sa kanyang sarili. Ang bawat numero na kanyang sinuri, ang bawat transaksyon na kanyang sinundan, ang bawat lihim na kanyang inilantad, ito ay mga hakbang pabalik sa babaeng siya bago pa man dumating si Marco. At iyon ang aral na nais kong iwan sa inyo, ang mga bagay na inyong kinahuhusayan ay hindi kailanman tunay na nawawala. Sila ay naghihintay lamang. At kapag kayo ay handa ng muling yakapin ang mga ito, hindi para sa iba, kundi para sa inyong sarili, makikita ninyo na ang mga ito ay mas malakas kaysa dati. Ngayon nais kong itanong sa inyo, hindi bilang isang manunulat, kundi bilang isang kaibigan na nakaupo sa tabi ninyo. Saan kayo nakikinig ngayon? Nasa bahay ba kayo nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw? Nasa commute ba kayo nakikinig habang ang mundo ay nagmamadali sa paligid ninyo? O marahil kayo ay nasa isang lugar na tahimik nag-iisa at ang mga salitang ito ay umaabot sa inyo sa isang sandali ng pagninilay. Ano man ang inyong pinagdadaanan ngayon, nais kong malaman ninyo na ang kwento ni Sofia ay hindi lamang tungkol sa isang babae, sa isang katang-isip na mundo. Ito ay tungkol sa inyo. Sa bawat isa na nakarinig ng mga salitang nagpapababa sa kanila. Sa bawat isa na nag-alinlangan sa kanilang sariling halaga dahil sa isang taong hindi naman karapat-dapat sa kanilang pagmamahal. Sa bawat isa na natatakot na magsimula muli dahil sa tingin nila ay huli na ang lahat. Nais kong marinig ang inyong mga kwento. Kung kayo ay nakaranas ng katulad na pagsubok, kung kayo ay nagkaroon ng sandaling kinailangan ninyong piliin ang inyong sarili, kahit na masakit, ibahagi ninyo ito sa mga komento. Sapagkat dito sa maliit na espasyong ito ng mga tagapakinig, may mga taong handang makinig, may mga taong handang umunawa. At kung ang kwento ni Sofia ay nagbigay sa inyo ng kahit kaunting lakas upang harapin ang inyong sariling laban, kung gayon ang aking pagsusulat ay hindi nasayang. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa mga taong maaaring nangangailangan ng mensaheng ito. Sapagkat kung minsan ang isang kwento ay dumarating sa tamang tao sa tamang panahon at maaaring kayo ang tulay upang maabot nito ang taong iyon. Sa inyong lahat na nakikinig, nais ko kayong iwan ng isang paalala, ang inyong halaga ay hindi nasusukat sa kung gaano kayo nagmahal, kundi sa kung paano ninyo natutunang mahalin ang inyong sarili pagkatapos. Ang inyong kinabukasan ay hindi nakasulat sa mga salitang minsang binitawan ng iba. Ito ay nakasulat sa mga pagpiling ginagawa ninyo araw-araw, sa mga laban na pinipili ninyong ipaglaban, sa mga pangarap na pinipili ninyong buhayin muli. Sana ay maging maayos ang inyong gabi. Sana ay maging mapayapa ang inyong pagtulog. At sana sa inyong paggising ay maalala ninyo
na kayo ay hindi kailanman naging walang kwenta. Kayong lahat ay may kwenta. At higit pa riyan, kayo ay mahalaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pamagat ng kwento, ang babaeng nagbalik sa kanyang sarili. Ang kwentong ito ay isinulat na hango sa mga totoong karanasan ng mga taong dumaan sa katulad na pagsubok, iniaalay sa lahat ng nakaranas at kasalukuyang dumadaan sa ganitong sitwasyon. Umaasang sila ay magiging matatag upang harapin ang hinaharap at hanapin ang kanilang sariling kaligayahan. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang, hindi naglalayong manghusga o umatake kanino man. Ang kwentong ito ay likha para sa layuning pang-aliw at pagpapalaganap ng positibong mensahe. Kinikilala namin ito bilang isang natatanging likha na pinagplanuhan, inedit at sinuri. Ang karapatang-ari nito ay pag-ari ng channel na ito. Mangyaring huwag i-re-upload ng walang pahintulot